Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkikita at hindi nakita, na sumgita ng kanyang pinakamakapangyarihan mga kamay, kanyang ginawa ang tao mula sa likamok ng lupa ayon sa kanyang wangis at siya din walang mancha, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, at sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang ibang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, at sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. Pasensya na po mga minamahal naming mga kapatid kasi nagkaroon po tayo ng technical error at nandito yung pusa ko. Tingnan yung pusa ko. Oh, yung pusa namin. At nagkaroon po tayo ng technical error. Pasensya na po, inaayos po natin kasi dahil siguro sa bagyo ito eh. Kaya medyo pangit yung ano natin, pangit yung signal natin ngayon. Pasensya na po at sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, yung pusa ko lumalapit dito, pakikuha. At ating binabati mga kapatid, ang isang mapagpalang gabi, ang ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness. Thou hast magnified the word above all thy name. Walang iba, Pastor Amancio Pakulba Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Mila Buntilaw, at sa kanilang buong pamilya. At ating binabati ating First Division Pastor, Pastor Noriel Namukatkat, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Blessimin Namukatkat, at sa kanilang pamilya. At dyan naman po sa San Francisco del Sur, binabati po natin ang isang mapagpalang gabi, ang ating Elder Eli Golyes. Kasama po ng kanyang mahal sa buhay, Sister Myra Golyes, at sa kanilang buong pamilya. At dyan naman po sa Davao, sa aking mga mahal na mga kuya, Brother Golden Ray Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Elma Kabasag, at sa kanilang buong pamilya. At kay Brother Michael Kabasag, kasama ni Sister LB Kabasag, at sa kanilang buong pamilya. At dyan naman po sa Davao, ulit, kay Brother James Pasanting Biloy Jr., ating legendary and sound engineer, at kay Sister Queenie Kabahog, at kasama ng kanilang mga guwapa at guwapong anak. At dyan naman po sa ating 2nd Division Pastor, Pastor Alex Roydas, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Judith Roydas, at sa kanilang buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 2. At sa ating 3rd Division Pastor, isang mapapalang gabi po, Pastor Licensed Pastor Marcos Turiba, kasama ng iyong mahal sa buhay, Mami Virgie Turiba, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 3. At sa ating 4th Division Pastor, binabati ko ng isang mapapalang gabi, Pastor Joseph Salig, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Flor de Lisa Salig, at sa kanilang buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 4. At dyan naman po sa ating 5th Division Pastor, mayad na gabi kanindong tanan, Pastor Nestor Manga, ating 5th Division Pastor dyan sa Leo El Nido, Palawan. At sa kanyang mahal sa buhay, ang kanyang naina, walang iba, Sister Fe Manga, at sa kanilang buong pamilya. At dyan naman po sa Bukana, El Nido, Palawan, isang mapagpalang gabi, Pastor Jason De Leon, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister LV De Leon, at sa inyong buong pamilya, kasama ni Nanay Tessie De Leon at kay Nanay Ninita Francisco. At dyan naman po mga kapatid sa Taytay, Pastor Armand Pagunasan at Sister Lizelle Pagunasan and family. Dyan naman po sa ating headquarters sa Palawan, kina Mother Bing Neves Bara, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Elder Munding, at sa kanilang buong pamilya. At dyan naman po sa Aborlan, kay Nanay Dulce Dacasin, kasama ng kanyang mahal sa buhay, General Ruben Dacasin, at saka sa kanilang buong pamilya. At sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Aborlan. At sa ating kapatiran naman dyan sa Punang, isang mapagpalang gabi. Nandito yung pusa, lumalapit sa akin mga kapatid. Ito na, oh. Tingnan nyo. Oh. Tingnan, nandito siya, oh. Oh.
Okay, mga kapatid, patuloy tayo. Lumalapit yung pusa dito. Gusto ng pusa dito sa ano ko, sa may dito, sa may damit ko. So patuloy tayo mga kapatid dyan sa Punang kay Elder Rumbay Nablia kasama ng kanyang buong pamilya sa Matiaong family, sa Tubaran family, sa Asal family, sa lahat ng mga kapatiran dyan. At dyan naman po sa Nangalaw, Linapakan, Palawan kay Elder Rolando Alcantara. Okay, kasama ng kanyang buong pamilya at sa kanyang mabait na anak, walang iba, ang laging updated sa social media, si Sir Susan Martinez Alcantara. Okay mga kapatid, dyan naman sa Lipa, Batangas, binabati natin ang isang magpalang gabi ang ating mahal na kapatid si Sir Irma Hinita, kasama ng kanyang buong pamilya, at sa ating pastor dyan sa Lipa, Batangas, Pastor Joseph Fonte, kasama ng iyong mahal sa buhay si Sir Adela Fonte, at sa inyong butihing ina dyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, ating mahal na Nana Yole Fonte, at sa lahat ng kapitbahay ni Nana Yole Fonte, at sa kay Nanay Patricia Matinig, kay Sister Jennifer Mahaba Fautrao, kay Brother Renante Fahutrao Malarayap, at kay Konsihal, kay Kapitan, kay Kagawad. Maraming salamat sa iyong panonood ngayon. At dyan naman po sa Undoy Ibahay, kay Nanay Esther Tinazas. At dyan naman po mga kapatid sa Cebu, kay Uncle George, isang mawagpalang gabi, kay Ate Bebe Hirona, at kay sa family ni Makiling family, kay Sister Els, Brad Glenn, and Sister Aliyah. At dyan naman po sa Tondo, Maynila, binabati ko ng isang mampalang gabi ang aking kuya, Ken Kabasag, at kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sir Merafel Garupa, Guapa Kabasag, at kay Koy Koy, at kay Kin Brian, at kay Jola na Guapo, at kay Sister Alin na maganda. At dito naman po tayo mga kapatid sa Binondo, Maynila, isang magpalang gabi sa aming panganay, kay Kuya Jojo Yokada, kasama ng kanyang buong pamilya dyan sa Binondo, Maynila. At kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Mary Rose Yukada. Isang mapagpalang gabi. Okay, mga minamahal kong kapatid sa ibang bansa, kay Sister Summer Bellhart na I think nandoon na siya sa China ngayon at hindi na siya nakapanood ng live. Wala na sigurong wifi doon para sa Facebook. At dyan naman sa Singapore, kay Sister Jen Akalain. At kay Sister Annabelle and Sister Annalie dyan sa Bahrain. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At dyan at ating babasahin yung mga remaining comments mga kapatid bago tayo mag-proceed. Pasensya na po, medyo po tayo kasi nagka-technical problem tayo dito mga minamahal ko mga kapatid. Kasi yung topic kasi natin ngayon is all about revelation. Pigilan man ito ng kaaway, pero ang kapangyarihan ng bugtong at buhay ni Diyos sa pagitan ng kanyang salita mga kapatid ay hindi mapipigilan. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. So basahin man natin ang aking Kuya Michael Uwais Kabasag, Brad Mike Uwais Kabasag. I love you, Tan. Shalom Alikim. Alikim Shalom, And I love you both, Sister Elves and Kuya Michael. Brother Renante Pahutrao Malarayap. Magandang gabi, Sister Cherry Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom, Brother Renante. And Sister Jidel May. Magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom, Sister Jidel May. Nanay Yole Fonte. Magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel. Magandang gabi sa iyo, Nanay Yole Fonte, dyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Okay, Nanay Patricia Matining. Magandang gabi po, mahal na Deborah Israel, sa lahat ng nanonood ng Pastor Lahi Live. Shalom Alikim. Alikim Shalom. Okay mga kapatid, maghanda tayo kasi may bagyong papasok kaya kanselado ang lahat ng school tomorrow dito po sa classes all levels, public and private na mga schools. Kanselado bukas, God willing, at saka sa Friday. Because may bagyong papasok na si Basyang. So malakas na kasi ito na bagyo kasi nag-cancel na ang ibang school. So, mga kapatid, manalangin. Laging manalangin. Okay? Dahil hindi natin alam ang bukas. Laging manalangin mga kapatid. Laging magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa bugtong at buhay na Diyos. Okay, bago tayo mag-umpisa mga kapatid sa ating pag-uusapan ngayon ay nais ko kayong ayayahan na manalangin sa bugtong at buhay ng Diyos sapagkat ang ating pag-uusapan niya ay patungkol sa revelation. Sinabi ko na sa inyo kagabi na mauna kayong magbasa sa Revelation 17 para sa pag-discuss natin ngayon sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos ay ma-recall na lang po mga kapatid, ma-recap na lang po kung ano ang binasa nyo. Ito pala ibig sabihin. Pero hatiin ko po ito sa dalawang parte. Kasi ayaw kong madaliin itong Revelation 17. Ngayon at saka bukas, God willing, hatiin ko to. Ngayong hatiin ko tong Revelation 17 kasi
mahaba itong chapter na ito at ayaw kong madaliin ito. Ay nahati ito mga kapatid sa babae at sa mabangis na hayop. So, ngayon mga kapatid, focus tayo sa babae. Tomorrow, God willing, ipagpatuloy natin. Okay? So, manalangin mga kapatid sa inyong isipan, sapagkat ang pag-uusapan natin ay hindi ordinaryong salita, kundi ito ay salita na galing sa bugtong at buhay ni Diyos. Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. O ito yung Word of God, ito yung banal na kasulatan na walang ibang magpapaintindi kundi ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay ni Diyos. Okay, maraming salamat sa ating intro voice, Sister Sheena Labad, and Sister Michelle Cabasag, ang masarap nagluto, at sa ating legendary Grace Mary Christian Luis Nina, ating Back to Christ Apologist Commander Atsa. So mga kapatid, ito ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, ihanda na ang papel, ihanda na ang ballpen. Okay, ihanda nyo na mga kapatid, hindi lang sapat na tayo ay tagapakinig. Dapat marunong tayong mag-take note mga kapatid. Ha? Pag i-take note nyo ito, tapos mayroon kayong hindi masyadong maintindihan kasi I understand. Okay, kasi ang revelation mga kapatid, hindi ganun kadaling intindihin. At dumaan po ako sa sitwasyon na yan. Pero sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, dahan-dahanin natin ito. Okay? Para maintindihan mga kapatid ang salita ng bugtong at buhay ni Diyos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. So ang ating pag-uusapan, sino ang babaeng nakasakay sa mabangis na hayop? Okay, hinati ko itong Revelation 17 kasi sobrang haba nito. Revelation 17 chapter 1 verse 18. At ayokong magmamadali patungkol sa 7 sungay, sa 7 ulo at 10 sungay. So, hatiin natin ito. Sister Victoria Samiliano, magandang gabi po and good evening po to all Back to Christ. Magandang gabi po sa New Maynila. Brother J. Mark, Maidan, Tubaran, magandang gabi sa iyo, dyan, sa inyong buong pamilya. Magandang gabi po, mahal na Sister Cherry. Magandang gabi sa iyo, Brother J. Mark. Tubaran. Happy birthday sa iyong pamangkin. Sino? Ay, yung pamangkin ko pala na J. Mark. So, ang ating pag-uusapan mga kapatid, Revelation 17. Nangako ako sa inyo kagabi sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos at ito yung itatakel natin ngayon. Okay, sino ang babaeng nakasakay sa hayop? All we know, alam na natin ito, di ba? Kung sino. Pero gusto kong isa-isahin ito sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos para mas lalo nating maintindihan. Tsaka tayo magpunta sa sinakyan niya, sa inupuan niya na mabangis na hayop. Hindi ako pwedeng mag-jump into conclusion mga kapatid na diretso tayo doon sa mabangis na hayop. Sino yon? So daan muna tayo talaga sa pinakaumpisa. Okay? Sino ang babaeng nakasakay sa hayop? Revelation chapter 17 verse 1 to 7 ang ating power verse. Today, we're going to be looking at Revelation 17. Let's begin by reading the first 2 verses of the chapter. So Revelation chapter 17 verse 1 to 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17, 1 hanggang 2. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nangalasing sa alak na kanyang pakikiapid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So nabanggit po ang isang harlot woman, babaeng patutot, mga minamahal ko mga kapatid. This is a new picture that we see here in the book of Revelation. Bago itong imahe. And also, this is the first time we are seeing a harlot woman introduced. Dito pa lang po natin makikita na inintroduce na po ang babaeng patutot sa Revelation chapter 17. Although, mayroon pong mas malapit sa babaeng patutot, mga minamahal ko mga kapatid, isa sa mga mensahe sa 7 iglesia ni Apostol Juan sa Revelation. Okay? Ito po ay naka-address sa Thyatira sa Revelation chapter 2 verse 20. Basahin muna natin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 2:20. Datapwat mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, natakil na natin to last night patungkol kay Jezebel. Okay, it's not Jezebel na literal mga kapatid, but kinuhaan po ng base ang Jezebel dito sa Revelation from the Old Testament. Si Jezebel, mga kapatid, who was married to King Ahab in the Old Testament, she was a bad woman. Bakit? Pinapatay niya lahat para mag-reign siya sa kaharian, mga kapatid, sa Northern Kingdom of Israel. So, ang babae, mga kapatid, sa banal na kasulatan o sa propesiya,
ay nagsimbolo po ng iglesia. Jeremiah chapter 6 verse 2. So similar to the biblical Jezebel doon sa Old Testament, na nilid niya ang Israelites, mga kapatid, into Baal worship. Inakit niya, dinala niya ang Israelita, mga minamahal kong kapatid, sa pag-worship kay Baal. So Diyos-Diyosan. So this symbolic Jezebel, mga kapatid, dito sa Revelation chapter 2 verse 20, inakit niya ang mananampalataya ng bugtong at buhay na Diyos to compromise with idolatry and paganism. Okay? Ito po ay ang pagmix po ng makamundo, ng mga pagano, ng mga practices, papasok po sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. So ito po ang sinisumbolo ni Jezebel, mga kapatid. Spiritual fornication. So ito po ay ang spiritual adultery na tinuruan niyang Israelita noong unang panahon na magsimba o mag-worship kay Baal, isang Diyos-Diyosan. At ganun din po ang ginawa ng Jezebel dito na nakasulat sa Revelation chapter 2 verse 20. Spiritual fornication. Okay? Maraming mga Diyos-Diyosan. Okay? A violation of the covenant with God. Ito po ay paglabag sa tipan ng ating bugtong at buhay na Diyos, aligning with the rise of unbiblical traditions and doctrines during this period. Na pinapasok ng kapatid, isa sa mga mensahe, mga kapatid, sa 7 iglesia ni Apostol Juan, naka-address dito ang isa, mga kapatid, sa Tatera kay Jezebel. Ito yung compromise faith. Ito yung after ng red horse, pumasok ang black horse. Ibig sabihin, naghalo na ang paganism at Christianism. So ito yon sa panahon na era ng Thyatira, mga kapatid, sa panahon ng early Christians. So in the Old Testament, ang mga propeta, kagaya po ni Hosea and Ezekiel, frequently dinidescribe po nila yung idolatry ng Israelite as a wife playing the harlot. Okay? Mababasa po natin sa Hosea chapter 4 verse 12 and Ezekiel chapter 16 verse 15 to 43. So sa panahon, naalala nyo, si Hosea inutusan ng bugtong at buhay na Diyos na pangasawain yung prostitute na si Gomer. Why? Because gusto lang ipakita ng bugtong at buhay na Diyos, ang simbolo yung pangasawa ni Hosea, mga kapatid, propeta Hosea kay Gomer, na isang prostitute, isang babaeng patutot, mga kapatid, na kahit sino-sino na lang ang kanyang mga lalaki, pinapakita ng bugtong at buhay na Diyos sa Israelita na ganun ang kanyang relasyon sa Israelita. Ganun ang Israelita. So nanatili pa rin faithful ang bugtong at buhay na Diyos, pero ang mga Israelites tumatalikod palagi sa bugtong at buhay na Diyos. So that's why nakapagsabi ang Hosea and Ezekiel, mga kapatid, ng yung idolatry ng Israel is described as the harlot. Okay? In the New Testament naman, ang church o ang iglesia as the bride of Christ ay ito po yung spiritual unfaithfulness na dinescribe na nawawala na po yung kalinisang puri. 2 Corinto chapter 11 verse 1 to 2. And there's only one bad church, mga minamahal ko, mga kapatid, at alam na natin yan, na nakita na natin yan at this whole time in Daniel and Revelation. Pareho nang dinidescribe lahat. Yung mabangis na hayop, mga minamahal ko, mga kapatid, yung na-describe sa Daniel, yung na-describe sa Revelation, walang iba. It is the Roman Catholic Church. Okay? So, ano daw sinabi? Merong judgment sa harlot. So, in this chapter, we are told that God is about to judge this great harlot. Hahatulan ng bugtong at buhay na Diyos itong babaeng patutot na ito, mga kapatid, nang ibig sabihin, marami siyang Diyos-Diyosan. Hindi siya faithful. Okay, yung true church ng bugtong at buhay na Diyos, mabasa natin, yung pure, yung faithful na church ng bugtong at buhay na Diyos, mabasa natin sa Revelation 12. Yung babaeng patutot naman dito sa Revelation 17, na maraming inadapt, maraming tinanggap, mga kapatid, ng mga doktrina. Which means, dahil hatulan na siya ng bugtong at buhay na Diyos, itong dakilang patutot na ito, sapat na ang panahon para isara ng bugtong at buhay na Diyos ang gawain at wakasan ang lahat ng kanyang kasamaan. So, ang babaeng patutot na yon ay nakaupo sa maraming tubig. Ito yung ibang detalye na ibinigay, mga kapatid, sa introduction po patungkol sa babaeng patutot na nakaupo sa maraming tubig. And what does this water represent? Alam na natin yan. Revelation chapter 17 verse 15. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. And He said to me, the waters which you saw where the harlot sits
are peoples, multitudes, nations, and tongues. So, ang tubig po nagrepresent po ng multitudes of people, maraming tao, nation, mga bansa, at iba't ibang mga wika. So, it is basically ang buong mundo. Ito po ang ibig sabihin, mga kapatid. At siya ay nakaupo sa kanila. Which means, mga minamahal ko, mga kapatid, dahil nakaupo siya sa tubig, ang babaeng patutot na ito, which means that she is control of them or ruling over them. Kinokontrol niya ang lahat ng bansa, lahat ng iba't ibang wika, at lahat ng tao, mga kapatid. Namumuno siya dito. So, ano pang sinabi? Na siya'y pinaki-apiran ng mga hari sa lupa. But how is she able to rule over the whole world? Paano po ba siya mamuno, mga kapatid, sa buong mundo? Dahil siya'y nakaupo sa maraming tubig. Okay, paano po ba? So, we are given that clue in verse 2 of Revelation chapter 17. So, ang hari daw sa mundo, mga kapatid, ang hari dito sa lupa have committed fornication with her. So, ano yun? Nakiapid po sa kanya. So, dahil po ang mga hari dito sa lupa ay nasidos or inakit ng babaeng patutot na ito sa pamagitan po ng kapangyarihan at mga luxurious na inoffer po ng system, ng Babylonian system, mga kapatid. Engaging a corrupt worldly system. Alam mo naman, business is business. You scratch my back, I'll scratch your back. So, maganda ang offer, mga kapatid, ng babaeng patutot na ito sa mga political power. Sa mga hari, mga kapatid, dito sa lupa. Maganda ang kanyang offer kasi gano'n naman talaga political and economic alliance. Okay, maganda ang offer niya kaya pumayag sila. Gano'n ang nangyayari, mga kapatid. So what is the meaning of spiritual fornication? Sinabi ko na sa inyo kagabi, ito yung union between two parties that God cannot bless. Ito yung pag-iisa ng dalawang partido na hindi pwedeng pagpalain ang bugtong at buhay na Diyos. What does it mean? Ito po yung coming of church and state, mga kapatid, together. Ito yung pag-unite ng church and state. Hindi pwedeng i-bless ang bugtong at buhay na Diyos. Why? Kasi ang iglesia dito, mga minamahal ko, mga kapatid, ay isang harlot. Isang babaeng patutot na maraming inadapt na mga Diyos-Diyusan, maraming nagsimba ng mga Diyos-Diyusan. So means the harlot is the church, religious, kings of the earth is the state. Ang hari dito sa lupa ay ang estado. Bakit? Kasi po, mga kapatid, nasa kanila po ang political power. Sila po ang leader sa bansa. So that's why tinawag silang hari, mga kapatid, sa lupa. Ito yung sa estado. Nasa kanila ang control, mga kapatid, ng civil power. So, remember, mga kapatid, ano ang resulta ng union na ito? Church and state. Lagi ko nang sinasabi ito at I don't know, mga kapatid, pinabalik-balik talaga ito, pinaulit-ulit ito ng bugtong at buhay Diyos para maintindihan natin ito. So, anong resulta pag nag-unite po ang church and state? Ecclesiastical power and political power. Ano ang resulta? Ang resulta ay persecution. Pag-uusig. Okay? Remember the time of our Lord Jesus Christ? Nag-unite si Caiaphas the high priest na isang relihiyon ng Judaism at si Poncio Pilato ng Roma, mga kapatid. So, church and state, nag-unite. Anong ginawa nila sa bugtong at buhay na Diyos? Pinatay nila, pinako nila sa kalbaro ng cross. Diba? Persecution po ang resulta ng union between church and state. So, makikita natin yung persecution dito sa chapter na ito. And we will also see a very clear outline of events at the end of time. Okay, ano pang nakasulat, mga kapatid, sa bersikulo ng pauna nating bersikulo kanina sa Revelation chapter 17, verse 1 to 2. At ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Okay, the reason the whole world, mga kapatid, is able to be forced to make drunk is because of that union of church and state together. Okay? Bakit daw nalasing ng alak ang lahat ng nanahan sa lupa dito sa mundo? Nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Anong reason? Dahil po ito sa resulta ng church and state union. Okay, sino bang mag-impose ng persecution? Walang iba kundi ang civil authorities. Sila ang mag-persecute sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Paano mo ba mapipilit ang mga tao sa isang bansa, mga kapatid? Paano mo mapipilit
na malabag nila ang kanilang kalooban at malabag nila ang kanilang sariling pananampalataya by instituting a law. So sa pamamagitan po ng pagtatag ng batas. So kahit against sa will mo mga kapatid, you have to choose. 'Di ba? So magtatayo sila ng batas, ito na yung one world religion. So lahat mga kapatid ng nahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. So the kings of the earth committing fornication with her. So ang hari po dito sa lupa ay nakiapid po sa babaeng patutot na ito. Alam mo, ganito yan. The woman cannot force anyone. Itong babaeng patutot na ito na nagrepresent ng bad church o bad na iglesia mga kapatid. Itong babaeng patutot na ito, hindi niya mapilit ang kahit sino man, maliban na lang. Okay? Maliban na lang. Kung mayroon siyang cooperation sa lahat ng mga leader, mga kapatid, dito sa lupa at the end of time. Tingnan mo. Nakasettle na sila sa Vatican City. Okay na yan, kapapahan sa Roma. Pero hindi pa niya ma-execute, mga kapatid. Leader lang siya. Leader siya, nakuha niyang political and ecclesiastical power, pero hindi pa pang worldwide. So it means, mga kapatid, hindi pa niya mapilit ang kahit isa dito kasi meron pa tayong freedom of religion. Pero pag once, mga kapatid, nagpakasal ulit itong state and church, wala na tayong freedom of religion. So, ang babaeng ito, mga kapatid, hindi niya mapipilit ang kahit sino man na lumuhod, mga kapatid, na kahit sino man kung walang cooperation sa mga leader sa bawat bansa. So the same with Herodes, mga kapatid, nag-commit siya ng fornication with Herodias. Nakiapid siya kay Herodias. Diba? Sinabihan na siya ni Juan Bautista, hindi siya nakinig. So at the time na birthday ni Herodes, ano nangyari, mga minamahal kong kapatid? At birthday ni Herodes, nagpa-party siya, nalasing na siya, uminom na siya ng alak, mga kapatid, umabot sa point na pinatawag niyang anak ni Herodias. Ano nangyari? Pinasayaw niya, mga kapatid. Ang sinabi at pinangako ni Herodes, mga kapatid, na kahit kalahati ng aking kaharian ibibigay ko sa iyo. Wala na. Lumabas na sa bibig yun. Alam mo naman, pag ang hari ang magsabi, automatically, mga kapatid, it becomes a law. So, ano nangyari? Nung tapos nagsayaw yung anak ni Herodias, pumunta sa kanyang nanay. Anong hiningi ni Herodias? Ang ulo ni Juan Bautista. So, Herodias was able to get her wishes by persecuting and ultimately killing John the Baptist. Dahil sa kanyang pakikiapid. So, ano ba tong alak, mga kapatid? Alak ng kanyang pakikiapid kahit na ang buong mundo ay ginawang lasing. So, we all know that wine represents tradition, false doctrine, commandments of men that usurp the commandments of God. Isaiah chapter 28 verse 7 to 10. Alam natin yung alak na pinainom ng babaeng patutot na iyon, mga kapatid, ay yun po ay nakakalasing. Alam mo, yung literal na malasing ka, yung lumalakad ka, pag lasing na lasing ka, suray-suray ka na lang sa daanan. Wala ka na sa katinuan, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Ganun din po ang gagawin nito, mga kapatid, symbolically. Yung wine, mga kapatid, is mga tradition of men na wala naman sa banal na kasulatan. Yung mga false doctrine, yung commandments of men, na gustong agawan ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Ano ba ang mga maling doktrina, mga kapatid, na lasingin ang buong mundo sa katapusan ng panahon na labag sa utos ng bugtong at buhay na Diyos? Example, Sunday sacredness. Ano ang araw na pinangilin at pinabanal ng bugtong at buhay na Diyos? Exodus chapter 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pero anong ginawa nila, mga kapatid? Anong ginawa nila ngayon? Isa ito sa doktrina, mga kapatid, in the end times. Okay? The worship on Sunday that will be enforced by the kings of the world. Sino mag-enforce, mga kapatid? Sino ang mag-impose? Sino ang hahabol, mag-persecute, uusig sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos? Hindi ang church, kundi ang political power, civil authorities, militar, at iba pa. Sila ang hahabol sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos. So, ano ito? It is called the National Sunday Law. Diba? Isa ito sa maling doktrina, mga kapatid, na lasingin ang buong mundo nitong katapusang nitong huling kapanahunan. Nalabag sa utos ng ating bugtong at buhay na Diyos. Na ang Sabado ay pinalitan nila into Sunday, mga kapatid.
Okay? Ano pa ang doktrina? Immortalidad ng kaluluwa, immortality of soul. Ito daw walang kamatayan yung kaluluwa mo. Pag once daw namatay ang tao, yung katawan mo daw bumabalik sa alabok ng lupa, yung kaluluwa mo daw umaalis, naghahanap, ikot-ikot na lang sa hangin. Tapos may nagsasabi naman, pag may namatay, kasama na yan siya ni Lord. Saan ba mabasa sa banal na kasulatan, mga minamahal ko mga kapatid, pag namatay ang tao, agad-agad na pumunta ng langit? Ni isa, wala kang mababasa. Because yan po ay tradisyon, doktrina ng tao na wala sa banal na kasulatan. Alam mo mga kapatid, lagi ko na sinasabi, ang dinagdag ng bugtong at buhay ni Diyos sa panahon na kanyang ginawa si Adan, mga kapatid, na porma na si Adan, ay hiningahan niya ang butas ng ilong ni Adan. So that is the breath of life. O ruwak, mga kapatid, or spirit ng bugtong at buhay ni Diyos. Kaya, nagkaroon ng buhay ang kaluluwa. So, ang kaluluwa, mga kapatid, ito yung feelings, emotion. Pag namatay ang tao, mga kapatid, nawala din. Unconscious ang soul. Unconscious ang kaluluwa. Hindi po yan sumiseparate, kasi itong paniniwala na ito, mga kapatid, nakuha ito sa isang Greek philosopher, mga kapatid, doon sa Catholicism, na kulungan daw itong katawan natin sa mga kaluluwa. Nanggaling kay Plato yan, isang Greek philosopher. Nanggaling sa Greece yan na paniniwala na na-adapt ng Roma at nadala hanggang ngayon. So, mga kapatid ang kaluluwa ay hindi po humihiwalay, unconscious. Ibig sabihin, yung breath of life ng bugtong at buhay ng Diyos, yun po ang nagbibigay ng buhay. Kaya may emotion ka. Okay? May emotion ka ngayon, nasasaktan ka dahil yan sa breath of life o sa ruwa kung sa Hebro pa ng bugtong at buhay na Diyos. Yung spirito ng bugtong at buhay na Diyos, yun ang nagbibigay buhay. Pag namatay ang tao, automatically unconscious din. Wala ka ng pakiramdam, wala na lahat. Parang ilaw lang yan, mga kapatid. Pag sinitch mo yung off, mamamatay. So wala na, hindi na nag-exist yung kuryente. Okay? So, isa ito sa mga kasinungalingan ng dyablo, mga kapatid, na magiging malaking dahilan ng espiritismo sa mga huling araw, spiritualism. Okay, lagi kong sinasabi sa inyo ito, bantayan ninyo ito. Dahil laganap po ang spiritualism nitong huling kapanahunan. Sa anong paraan? Yung akala mo, yung kamag-anak mo na buhay mula sa mga patay, that is spiritualism. Yung kinakausap mo yung patay, that is spiritualism. Yung sinasabi, nakikita mo yung kaluluwa ng iyong mahal sa buhay na namatay, that is spiritualism. Pag namatay ang tao, wala na. Yung mga kaluluwa dyan, bad spirit na yan. Galing na yan kay Satanas, mga kapatid. Tandaan mo na walang patay na mabubuhay hanggang hindi bumabalik ang bugtong at buhay ng Diyos sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos. So, this is the introduction that we are given in Revelation chapter 17. Okay, we dive right into the thick of this union of the papacy with the kings of the earth. Union of kapapahan sa Roma at saka hari dito sa lupa. Now, let's continue reading. Revelation chapter 17 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:3. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, John now is taken in vision to see the symbol of how the woman has committed fornication with the kings of the earth. So, dinala siya ng espiritu sa ilang. Nakita ni Apostol Juan, John the Revelator, isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula. Okay, na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. By this time, mga minamahal kong kapatid, we are quite familiar. Anong ibig sabihin? Kasi marami na po tayong nababasa na may 7 ulo at 10 sungay. At alam na po natin ano po ang nire-represent ng mabangis na hayop, ng halimaw. Daniel chapter 7 verse 23, ang ika-4 na hayop na iyong nakita, ang ika-4 na kaharian. So means, mga kapatid, yung hayop nagrepresent ng kingdoms, kaharian. Ito ay kumakatawan din sa mga hari sa mundo na pipilitin ang buong mundo na malasing sa kanyang alak. Okay? Gayun pa man, dapat tayong mag-ingat sa imaheng ito, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang halimaw po dito sa Revelation chapter 17 ay hindi katulad ng alinman sa mga hayop na may 7 ulo at 10 sungay na nakita natin sa nakaraan. Iba po ito, mga minamahal ko, mga kapatid.
Ha? Iba po ito. Ano ba yung hayop sa nakaraan? Revelation chapter 12 verse 3 to 9. May pulang dragon dyan, mga kapatid, na mayroong 7 ulo at 10 sungay. Nagrepresenta yan kay Satanas. Okay, sa Revelation 12 na mababasa natin. And it also represented the pagan Roman Empire trying to kill our Lord Jesus Christ at His birth. Sino ba ang gustong pumatay sa bugtong at buhay ni Diyos? Always, gustong patayin ni Satanas. Pero si Satanas, mga kapatid, gagamit siya ng earthly power. Gagamit siya ng kapangyarihan dito sa lupa. Sa anong paraan? Ginamit niya ang pagan Roman Empire, mga kapatid, na nilagay si Herodes para patayin ang bugtong at buhay ng Diyos nung pagkasilang ng bugtong at buhay ng Diyos. So ano pa? Gumamit si Satanas ng kapangyarihan dito sa lupa sa pamamagitan ng serpente doon sa Garden of Eden. Diba? Nilinlang niya si Eva, mga kapatid, gamit ang serpent. So gagamit siya ng mga earthly power. So ano pa? Ano pa mababasa natin yung may 7 ulo at 10 sungay? Revelation 13. Alam natin yan. Natakila natin yan sa mga previous natin na mga live series ito. So, Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Mabasa natin yan. Beast with 7 heads and 10 horns. Okay? Mayroong hayop na umahon mula sa dagat. At mayroong 7 ulo at 10 sungay. With the body of a leopard, feet of a bear, and the mouth of a lion is the papacy. Alam na natin yan. Ang hayop na umahon mula sa dagat ay nagrepresenta sa bansa, mga kapatid, sa lugar na maraming tao at walang iba yon sa pinakasentro ang Europa. Doon po nag-rise yung hayop na yan, yung kingdom na yan, mga minamahal ko, mga kapatid. So, mabasa natin yan, 7 ulo at 10 sungay. But now, here in Revelation chapter 17, this picture is totally different. Hindi magkatulad, mga minamahal ko, mga kapatid. Yung Revelation 12, na may mabasa tayong red dragon with 7 heads and 10 horns, nagrepresenta yan kay Satanas at sa pagan Rome. Dito naman sa Revelation 13, nagrepresenta, mga kapatid, sa isang hayop na umahon mula sa dagat, walang iba sa kapapahan sa Roma. But dito, mga kapatid, sa Revelation 17, this picture is totally different. Simply from the fact that we see a harlot woman riding on the top of this beast. So, kung mapapansin mo, ang hayop, mga kapatid, okay? Ang hayop, nirepresenta siya ng kaharian. Pero dito sa Revelation chapter 17, masasabi nating na-reveal na talaga. Okay? Pahayag na talaga siya. Hindi na siya nakatago. Pahayag na. Why? Kasi, mga kapatid, gumamit na talaga ng symbol na babae ang bugtong at buhay na Diyos dito na sumakay sa mabangis na hayop na may 7 ulo at 10 sungay. So we already know what a woman represent in Bible prophecy. Jeremiah chapter 6 verse 2. So ang babae po sa propesya ay ang iglesia. So this harlot woman, itong babaeng patutot na ito, being a bad church. Pag patutot, mga kapatid, masamang iglesia. Pag true church, ito ay iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. So alam natin yung babaeng patutot na ito, revelation na to ay nagsimbolo po, nagrepresent po ng Roman Catholic Church. So this is the beast of Revelation chapter 13. Ang unang hayop na umahon mula sa dagat, ito yon, mga kapatid. Alam mo, dito sa Revelation chapter 13, dinescribe po dito, mga minamahal ko, mga kapatid, the papacy as a persecution, church and state during the Dark Ages. Alam mo, ito ang kaibahan. Sa panahon po kasi ng Dark Ages, hindi naman nila nakontrol ang buong bansa eh. The time of France, mga minamahal ko, mga kapatid, kung nakontrol nila ang France, dapat hindi sila inatake, pinasok doon sa loob ng Roma. Pero 1798, mga minamahal ko, mga kapatid, ito yung sinasabi ng Revelation 13 Revelation 13 verse 3, natanggap niya ang sugat na ikamamatay. Ito yung loss of power. Why? Kasi yung time na yun, yung kapapahan sa Roma, pari siya na naging hari. Siya pa ang leader ng Estado, siya pa ang leader ng iglesia. So, tinanggal sa kanya, ibig sabihin na nakakamatay na sugat, tinanggal sa kanya ang political power. So, nawala sa kanya, mga minamahal ko, mga kapatid. At si Pope Pius VI, tinanggal sa kanya. So, hindi nila na-under ang France. So, dito sa Revelation 13, dinescribe lang dito
ang kapapahan sa Roma, alam na natin, at ang persecuting church state during the Dark Ages. Alam na natin yan. Mababasa mo yan na ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos ay inusig 42 months or i-translate natin sa days ay 1,260 days. Kung sa biblical prophecy, one prophetic day is equivalent to one literal year. Ezekiel chapter 4 verse 6. So 1,260 days is equals to 1,260 years na inusig, nagtago, tumakbo, mga kapatid, ang bayan ng bugtong at buhay ni Diyos. Yung iba ay nasa ilang, yung iba naman ay pumunta ng Amerika. Kasi nag-exist ng Amerika, mga kapatid, itong panahon na ito. Panahon po ng Dark Ages, 1492, na-discover na po ni Christopher Columbus ang Amerika. So, nasa in-between siya ng 538 AD to 1798 AD. So, yung lupa, mga kapatid, tumulong sa babae during sa persecution. Ang lupa nag-represent sa Amerika. So, dito naman sa Revelation 17 ay naglalarawan po dito sa huling panahon, muling pagkabuhay ng sistemang ito. So, sa 13, mga kapatid, nasugatan. Dito sa 17, ay muling bubuhayin ang sistemang ito. Anong sistema? The Church and State Union. Ito yung system na sinasabi natin, hindi tayo nagtatarget dito ng individual, but yung system. Yung system, mga kapatid, na makakabuo ng National Sunday Law. So, muling bubuhayin ang sistemang ito sa isang pandaigdigang alyansa sa makalupang kapangyarihan bago ang ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. So, ano ang outcome? Ang outcome po, mga minamahal ko, mga kapatid, Revelation 13, nakafocus siya sa mabangis na hayop, mga kapatid, sa pamumusong ng mabangis na hayop and persecution of the saints. Yun po ang finocus, mga kapatid, ng Revelation 13. Pero dito sa Revelation 17, nakafocus siya sa judgment of the harlot. So, paghatol o paghusga sa babaeng patutot, mga kapatid, and the final destruction of the beast. So, ang focus po ng 17 ay judgment sa babaeng patutot and final destruction sa mabangis na hayop which goes into perdition, kapahamakan. So, mga minamahal ko, mga kapatid, we already know, based on Revelation chapter 17 verse 1 to 2, na itong mabangis na hayop na ito na sinakyan ng babaeng patutot, mga kapatid, ay ito po ang mga hari dito sa lupa. So, kung mapapansin mo, yung hayop sa Revelation 13, umahon siya. Hayop talaga siya na umahon. Okay? So, hindi pa masyadong reveal. Hayop pa lang siya, nagsimbolo ng kings or kingdoms. Hayop na umahon mula sa dagat. May pitong ulo at 10 sungay. So, hayop siya. It means kingdom. But dito po sa Revelation 17 ay mayroon na pong babae. Okay? Babae na nakasakay sa mabangis na hayop na may 7 ulo at 10 sungay. So, sinakyan na siya, mga minamahal ko, mga kapatid. So, it means, mga kapatid, ang babaeng ito, na sumakay sa mabangis na hayop, ibig sabihin na ang babaeng ito ay nagkokontrol sa mabangis na hayop. Ganun naman talaga. Example, sumakay ka ng kabayo. Diba? Sino nagkokontrol sa kabayo? Diba ikaw? Kung saan papunta ang kabayo, sumakay ka ng baka. Ano pang sakyan mo na hayop, mga kapatid? So, it means, ang babae nagrepresent sa iglesia. Jeremiah 6:2 or Ephesians chapter 5. Nagrepresent ng iglesia ang babae. So, nakasakay siya sa mabangis na hayop na ang nire-represent ng hayop, mga kapatid, Daniel 7:23, ay kaharian. Bansa. So, the church, yung babaeng nakasakay, the church is in control of the kingly power. So, ibig sabihin, bumalik na sa kanya, mga kapatid, ang political power. Sana ang nagkokontrol sa sa kapangyarihan, political. So, ecclesiastical power and political power, bit-bit na ng babae. Nasa tuktok na siya, mga minamahal kong kapatid, sa mabangis na hayop na kanyang sinakyan. So, ang babae, iglesia, pero babaeng patutot ang dinescribe dito sa Revelation 17, isang prostitute na babae, kahit sino-sino na lang ang tinatanggap na sinasamba na Diyos-Diyosan. At yung hayop na kanyang sinasakyan, nagrepresenta ng kaharian. Okay? So, it means, ang church na ito, ang iglesia na ito, this is Revelation na, kasi yung 13, hindi pa natin masyadong in-identify lang ng Revelation 13, na ito ay kapapahan sa Roma. Pero dito, mga kapatid, sa Revelation 17, ay yung iglesia,
yung church, mga kapatid, yung babae na nakasakay sa mabangis na hayop, ibig sabihin lang na siya na ang nagkontrol sa mabangis na hayop. Ibig sabihin siya ang nagkontrol sa kingly power or political power. Dalawa na ang hawak niya dito. So, however, there is one important detail to take note back in Revelation chapter 17, verse 3. Ano daw? Ang pangalan daw, itong mabangis na hayop na ito is full of the names of blasphemy. Puno po sa pangalan ng pamumusong. So, saan po natin mababasa yung word na blasphemy before? Mabasa natin sa Revelation? Basahin mo natin, Revelation chapter 13, verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 13 verse 1. Then I stood on the sand of the sea, and I saw the beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, we see, mga kapatid, saan natin mabasa? Doon pa rin sa Revelation 13:1. Then I stood on the sand of the sea. Okay, and I saw a beast rising up out of the sea. So, ang hayop na yan ay umahon sa dagat. At alam na natin yan, nagsimbolo yan sa kapapahan sa Roma. So, the beast with 7 heads and 10 horns, mga kapatid, also has a blasphemous name. Ano nga yung blasphemy? Blasphemy, claiming to be God kahit ikaw ay tao. Juan 10:30. Ano pa? Yung blasphemy, nagpapatawad ka ng kasalanan. Example, dadaan sa iyo yung tao para ikaw ang magbigay ng kapatawaran. Yun po ang blasphemy. And also, yung blasphemy, tinatawag mo yung sarili mo na ikaw ay Hudyo pero ikaw pala ay nasa sinagoga ni Satanas. Kasi kung ikaw ay Hudyo, dapat sumusunod ka sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos kagaya ng ginawa ng mga Hudyo. So, there is definitely a connection to that beast. Pag nag-mention tayo ng blasphemy, okay, nandito sa Revelation 17, naka-mention din na ang pangalan niya ay puno ng pamumusong. At dito sa Revelation chapter 13, verse 1 to 2, na ang kanyang ulo ay merong blasphemous name. Pamumusong na pangalan. So, ngunit mga kapatid, hindi sa parehong imahe na nakikita natin na inilalarawan. Pero dinadala po tayo dito. Okay, atin niyang ibigay ang detalye maya-maya konti sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, however, bago po tayo mag-dive into the details of the beast, okay, bago po natin pasukin ang detalye, yung 7 ulo at 10 sungay, mga minamahal kong kapatid, para lang sa mga bagong kakapasok lang ng mga viewers, ay kailangan muna natin daanan itong babae na ito, na sumakay sa mabangis na hayop. Kailangan muna natin daanan bago po tayo pumunta sa mabangis na hayop, mga minamahal kong mga kapatid. Okay? We will look at the woman for just a little while longer. So kaya sinabi ko, hahatiin ko tong Revelation 17 kasi sobrang haba. So tomorrow, God willing yun, yung mabangis na hayop. Focus muna tayo sa babae. Revelation chapter 17, verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:4. At nararamtan ang babae ng kulay ubi at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid. At naramtan ang babae ng kulay ubi at ng pula. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga minamahal ko mga kapatid, itong babae na ito, itong babaeng patutot na ito, sobrang yaman. Sobrang yaman. Biruin mo, mayroon siyang mga nahiyasan siya, na-adorn siya mga kapatid ng mga gold, mahalagang bato at mga perlas sa kanyang kamay. Sobrang yaman ng babaeng patutot na ito. Pero anong suot niya? At naramtan ang babae ng kulay ube at ng pula. So ang babaeng ito ay nakadamit po ng kulay ube at ng pula. So kung titingnan nyo po ang kulay, okay? Kung titingnan nyo ang kulay ng Catholic Church, mayroong 2 kulay sila. The colors of the Catholic Church are mainly these 2. Ang pananamit po ng mga pari, ng mga cardinals, ng mga bishop, and the Pope himself. Okay, anong kulay na sinusuot na? Kung titingnan mo yan mga kapatid, minsan nagsusuot sila ng kulay ube, at minsan naman nagsusuot sila ng pula. So, gold and precious stones, mga minamahal kong kapatid, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas. So, nakaugalian na po ng simbahang Katoliko na palamutian po ang kanilang mga pinuno.
Okay? Also, their statues, yung mga rebulto nila, yung altar nila, imahe nila, nilalagyan po nila ng mga precious stones and pearls. Tingnan niyo nga yung Santo Niño nila, mga kapatid, na adorn po, nahihiyasan po nila ng mga perlas, ng mga ginto. Kahit na yung mga imahe ng mga santos, mga kapatid, kahit na yung tinatawag nilang si Mama Mary, sa kanila yun, mga kapatid, pinalamutian nila ng mamahaling bato at perlas. Titingnan ninyo ang kanilang mga rebulto, mga kapatid, ina-adorn nila ng mga ginto. Kaya nga, nakaglass yan, mga kapatid, kasi baka nakawin yung ginto na sinusuot ng kanilang mga rebulto. Kaya nakaglass yung mga nila, mga imahe nila. Kasi mayaman itong babaeng patutot na ito. So, ang palamuting ito, mga kapatid, ng ginto at mamahaling dekorasyon, nagpunto lang po dito kung gaano kayaman ang babae na ito. May ginto, mayroon pang perlas at mga mamahaling mga bato. Ibig sabihin, nagsimbolo ng kayamanan ng babaeng ito. So, alam nyo ba, okay? Trivia lang. Alam nyo ba, mga minamahal kong mga kapatid, the Catholic Church is one of the top wealthy organization in the whole world. It may even be the top. Isa po siya sa pinakamayaman na organisasyon sa buong mundo. Because it is a church, dahil ito ay simbahan, hindi po ito ino-audit, mga minamahal ko mga kapatid. Wala pong tax. Hindi po nagbabayad ng tax at hindi din to ino-audit. Hindi kagaya ng mga institutions. So, no one really knows how much wealth it holds. But, it has all the prime real estate throughout all the world. Real estate, mga kapatid, sa anong paraan? Alam mo, ang pinakamayaman na real estate, mga kapatid, merong pinakamayaman, nakaangkin ng maraming lupa, King Charles III and the British royal family. Okay? Technically, the largest landowner in the world. Why? Holding 6.6 billion hektarya, mga kapatid, roughly 1/6 of the Earth's surface. Across the UK, Canada, Australia, and New Zealand. Ganun po kalawak ang real estate nila, 6.6 billion hektarya. Ang pangalawa, alam nyo ba ano yung pangalawa? Ang pangalawa po ay ang Catholic Church, mga kapatid, the second largest, holding an estimated 177 million ka-hektarya globally. Kasama na ang mga churches, schools, and investment properties. So, pangalawa sila sa pinakamayaman na prime real estate, mga kapatid. Alam mo yung real estate, di ba? Maraming yumayaman sa real estate, nagbibenta ng lupa. Yun yung mga real estate. Pangalawa sila sa pinakamayaman. 177 million ka-hectares, mga kapatid. Hectares. Globally. Kasama na mga churches nila, schools, and investment properties. So, ang mamahaling dekorasyon ng bawat simbahan, kahit nga dito, mga kapatid, sa atin, di ba, local lang ito dito sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, kahit na sa mga mahirap na bansa, pinapakita lang po ang kayamanan ng iglesia na ito at throughout the world. Ganon sila kayaman. Ganon kayaman, mga kapatid, ang Katoliko. So, meron siyang bit-bit, mga kapatid, na sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam. So this woman is holding a cup in her hand which is full of abominations and the filthiness of her fornication. May bit-bit siya, mga kapatid, na sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam. Alam mo, contrast ito sa banal na kasulatan. While the golden cup in Jeremiah chapter 51 verse 7 was in the Lord's hand, ibig sabihin, used for judgment, ng bugtong at buhay na Diyos yung golden cup, mga kapatid, doon sa Old Testament. The cup in Revelation chapter 17 verse 4, mga kapatid, nasa kamay ng harlot. Okay, nasa kamay ng harlot na may laman na nakakalasing na alak. So dito sa Jeremiah 51 verse 7, nasa kamay ng bugtong at buhay na Diyos, used for judgment. Dito naman, bit-bit ng babaeng patutot. So alam nyo ba, mga minamahal ko, mga kapatid, 1825, on the occasion of the Jubilee. Alam mo yung Jubilee, every 25 years nagsa-celebrate, mga kapatid, ng Catholicism. Every 25 years, Jubilee, sineselebrate nila. So si Pope Leo XII, mga kapatid, nakapanalo siya ng medal. So, ang sa medal, mga kapatid, sa other side, nandun yung mukha niya. Okay? 1825 yan na, on the occasion of the Jubilee. Si Pope Leo XII, nakapanalo ng medal.
So, mayroon siyang ang kabilang parte, on the other side, nandun yung mukha niya. And also on the other side, sa medal na kanyang napanalo, mga kapatid, nandoon po, mga kapatid, naglalarawan sa isang babae na nakaupo sa mundo. Okay? May babae sa other side ng medal na nakaupo sa mundo, mga kapatid, with a cross in one hand. Mayroong bitbit na cross dito sa kanyang kamay at mayroong bitbit naman na cup dito sa other hand niya. So yung cross sa kaliwa, yung cup naman ay nasa other hand niya. So at mayroong tatak, mayroong inscription doon, mga kapatid, sa medal. Okay? Na nakalagay doon in Latin word, sedet super universum. Nang ibig sabihin, mga kapatid, the whole world is her seat. Ang buong mundo ang kanyang upuan. Kahit i-search nyo yan, mga minamahal ko, mga kapatid. And hindi aksidente na ang pangalan ngayon sa kapapahan sa Roma is Pope Leo XIV. Hindi aksidente, mga kapatid, na ang pangalan ngayon sa kapapahan sa Roma is Pope Leo XIV. Dito pa lang kay Pope Leo XII, mga kapatid, nandoon na sa medal, mga kapatid, na merong babae na nakaupo sa world globe, sa mundo, na may bitbit na cross sa kabilang kamay at mayroong bitbit na cup sa kabilang kamay. At mayroong inscription or tatak, sedet super universum. Nang ibig sabihin, the whole world is her seat. Ang buong mundo ang kanyang upuan. So, and that is exactly what will take place at the end of time. At ito talaga ang mangyayari, mga kapatid. Ang buong mundo talaga ang kanyang magiging upuan. Kasi siya na ang magro-rule. Siya na ang mamumuno, mga minamahal ko, mga kapatid, dito sa lupa. Now, one world religion, one world government. Siya ang hari, siya ang pari. Ecclesiastical power, pasambahin ka sa imahe ng hayop, yun yung Church and State Union. At political power, siya po ang magro-rule, mga kapatid, sa lahat ng mga bansa. Kaya isang salita lang niya, sunod ang lahat, mga kapatid, kasi nalasing na nga sa pakikiapid sa babaeng patutot na ito. Dahil nakainom doon sa mga false doctrine. Alam mo naman, sinabi ko nga, business is business. Pag nag-usap yung mga leader, mga kapatid, walang pinag-uusapan yan, mga business. So, I'll scratch your back and you'll scratch my back too. So, ganun lang yun. Nakabenepisyo siya, makabenepisyo din siya. So, ibig sabihin, mga kapatid, dineklara na nila ito. Dineklara na ito that his power is worldwide. Na ang kanyang kapangyarihan sa pamgitan ng medal na nakasulat, mga kapatid, kay Pope Leo XII, na ang kanilang kapangyarihan is pang buong mundo. At hindi aksidente na itong kapapahan sa Roma ngayon is Pope Leo XIV. So, magkakaroon po siya ng pandaigdigang impluwensya at kapangyarihan sa pamgitan ng halimaw na kinaupuan niya. Siya na nagkontrol Kaya nga na siya sa tuktok nakaupo, mga kapatid, na mabangis na hayop dahil siya na ang nagro-rule o siya na ang nagkokontrol sa hayop na nagrepresenta ng mga hari dito sa lupa. Okay? So yung alak na yun, mga kapatid, alam na natin yun, yung false doctrine, yung mga traditions, yung commandments of men. So, itong alak, mga kapatid, is the filthiness of her fornication. Ito yung unholy alliance. Ito yung hindi banal na pagkakaisa. A union that God cannot bless. Ito yung pagkakaisa na hindi pwedeng pagpalain ng bugtong at buhay ng Diyos. And there is no doubt that this woman in Revelation chapter 17, mga minamahal ko, mga kapatid, is the Roman Catholic Church. Damit, kulay ube, pula. Mayaman. Pangalawa sa pinakamayaman. Ano pa? May bitbit na cup, mga kapatid, at cross, at nakaupo sa mundo. At merong sinasabi na ang kanyang upuan ay ang mundo, mga kapatid, at siya talaga. At gagawin talaga nila ngayon yan. Kaya nga, mga kapatid, sobrang liit na lang. Sobrang liit na lang ng ating panahon ngayon. Kung hindi natapos yun kay Pope Leo XII, dito yan magtatapos kay Pope Leo XIV. Okay? So, we are just given more detail to that, which we have seen in Daniel chapter 7 about the little horn.
Okay, marami ng description yan. Daniel chapter 7, Revelation 13, Revelation 17 kung sino ang babae na yan. So dito lang sa 13, pinadaan sa sungay na maliit. So tumutubo pa lang. Dito na talaga sa Daniel 7, tumutubo pa lang. Dito sa Daniel 7 pala yung little horn. Dito sa Revelation 13, umahaw na talaga. Mabangis na hayop na mga kapatid. At dito sa 17, pahayag na talaga na ginamit ng bugtong at buhay ni Diyos, babae na talaga na umupo sa mabangis na hayop. So, ang bugtong at buhay ni Diyos nag-iwan sa atin ng klaro na ebidensya. So, patuloy tayo, Revelation chapter 17, verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, isa-isahin natin ito sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos. Now we are given the name of the woman. Okay, may pangalan na. May pangalan niya, her name is Babylon. So Babylon, mga kapatid, nangangahulugan ng confusion, apostasya and rebellion against God. Okay, pagrebelde laban sa bugtong at buhay ni Diyos. Remember the Tower of Babel, mga minamahal ko mga kapatid, dito po nag-origin ang rebellion. The Tower of Babel, na gusto nilang umakyat mga kapatid after ng pagbaha sa panahon ni Noe. Gumawa sila, nanguna nito si Nimrod mga kapatid, gumawa sila ng anong tawag nito? Tore mga kapatid, paakyat doon sa langit para kung magbaha ulit, hindi na sila hingi ng tulong sa bugtong at buhay na Diyos. Aakyat na lang sila sa tore mga kapatid na kanilang ginawa papuntang langit. So that is salvation by works. So aakyat sila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ang sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, sa kanilang pagkakaisa, magagawa nila ang kanilang gustong gawin. Pero mali ang intensyon. Bad ang intensyon, mga minamahal ko mga kapatid. Masama ang intensyon ng pagbuo nila ng tore ng Babel. So, ibig sabihin po mga kapatid, the Tower of Babel was built by Nimrod to rebel against God. Ang espiritong ito ng pagtataas sa sarili ay nagpapatuloy sa Babylonia nitong huling panahon. Alam nyo ba, yung paganism, mga minamahal ko mga kapatid, nabuo lang siya in 4th century CE by the early Christians in the Roman Empire para po ma-describe po ang mga practice ng politism. Alam mo, ganito yan. Noong unang panahon, in the time of, in between kay Noah and Abraham, nag-exist na po ang paganism. Pero hindi pa paganism ang term. Hindi pa paganism ang word na ginagamit. Ano ba ang ginagamit na word? Politism. Na ibig sabihin, maraming Diyos. Marami kang Diyos na sinasamba. Poly, from the word poly, marami kang Diyos-Diyosan na sinasamba. At yung isang Diyos naman, monotheism. Ibig sabihin, mono, isa lang. So, in between mga kapatid, 450 years between Noah and Abraham, okay, sa panahon nila, kaya nga si Abraham mga kapatid, nag-exist na ang politism sa panahon ni Abraham, kaya nga umalis siya sa land of Ur at pinapunta siya ng bugtong at buhay na Diyos sa land of Canaan. Kasi nag-exist na ang politism. Maraming Diyos-Diyosan sa lugar nila. Pero itong paganism na word, nag-exist lang ito, nabuo ito 4th century CE by the early Christian, mga kapatid, in the Roman Empire para po ma-describe nila kung sino po ang nagpa-practice ng politism or more generally, religions, mga kapatid, other than Christianity and Judaism. So, paganism, bagong pangalan lang yan, 4th century. Nung unang panahon, nag-exist na. So, ang panahon pa ni Abraham, mga kapatid, mayroon ng paganism, pero ang term niya is not paganism, it's politism. So itong Babylonia, mga kapatid, from the root word, Babel, nanggaling sa Tower of Babel, nang ibig sabihin ay confusion, nang ibig sabihin ay pagrebelde ng tao sa bugtong at buhay ni Diyos. Why? Ang sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos, go to the world and multiply. Pero nung ginawa ng mga tao, mga kapatid, after nung baha nangyari doon kay Noe, anong ginawa ng tao? Nagbuo sila, hindi sila nagmultiply, nandoon lang sila sa isang lugar at nagdayo sila ng tore para umakyat sila sa langit gamit ang kanilang sariling lakas. So, nagrebelde sila, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos. Diba? The same din sa nangyari sa ancient Babylon. Ano bang sinabi ni King Nebuchadnezzar? Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking tinatag?
So, pag Babylonia, mga kapatid, simbolo ng pride and idolatry. So ito din po ang sinisimbolo ng ancient Babylon ngayon. Kung ano yung Babylon noon, ganun din. Kaya nga pinangalanan siyang Babylon, yung babaeng patutot na ito, kasi kung ano ang ginagawa ng Babylon ay ganun din po ang gagawin ng spiritual Babylon. Nauusigin niya ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi 'di ba si King Nebuchadnezzar o Babylon, inatake nila ang Jerusalem at dinala ang mga Israelita, binihag nila doon sa loob ng Babylonia for 70 years. So ganoon din po mga kapatid ang mangyayari ngayon sa ancient Babylon na itong babaeng patutot na ito. Ibig sabihin apostasiya, rebelde, tumalikod sa bugtong at buhay na Diyos. Ano pa ibig sabihin? Ibig sabihin mga kapatid, confusion. Nalilito na sila. Kasi yun ang meaning ng Babel. Tower of Confusion. Ang meaning ng Babel is confusion. So yun po ang nangyari. The religion of the Catholic Church is not founded on Scripture but on paganism that has been baptized into the church. Itong Catholic Church, ito yung universal. Ibig sabihin ng Catholic is universal church. Universal. So, ito po mga kapatid, hindi po siya founded on Scripture. Alam mo bakit? Isa-isahin mo yung mga turo at aral nila mga kapatid, wala talaga sa banal na kasulatan. Wala doon na maglagay ka ng confession boxes at doon ka mangumpisal. Wala sa banal na kasulatan yan. Even in the Old Covenant. Hindi naman sa pari mo kinukumpisal yung kasalanan mo doon sa tupa. Sa ulo ng tupa. Pero ano ngayon? Sablay. Spiritualism. Sablay rin. Yung baptism by pouring or sprinkling. Nasa banal na kasulatan ba yan? No. Ang baptism, Ephesians chapter 4 verse 5, one faith, one Lord, and one baptism. And that is by immersion. Kung sa Greek word pa is baptizo, na kung sa Tagalog pa, paglublob. So ano ba, pinapasok? Ito ba ang foundation nila? No. Ano pa? Mas higit pa sila kaysa sa Word of God. Mas mayroon daw authority ang simbahan kaysa sa Word of God. O tingnan mo. So hindi sila makapatid. Hindi sila founded on Scripture. Hindi sila wala silang pundasyon sa banal na kasulatan. Ang dami nilang mga tinuturo mga kapatid. Yung patay, kailangan mo pang magbayad para yung kaluluwa mo diretso langit. Kung gaano kalaki ang bayad, ganun. Ano pa? Yung mag-confess ka ng kasalanan mo mga kapatid, na depende kung partial o full payment ang ibibigay mo. Pag partial, pili ka sa 5 kasalanan mo, pili ka ano yung tatanggalin sa'yo ng kasalanan. Ganun po sila mga kapatid, more on pera-pera. So hindi sila founded sa banal na kasulatan kasi yung mga turo nila wala sa banal na kasulatan. So however, here in Revelation mga kapatid, makikita natin that her name is Babylon. May pangalan na siya. So ang paganong relihiyon ay umabot hanggang sa panahon ng Babylonia at maging sa Tore ng Babel. Ito na yun mga minamahal ko mga kapatid. Remember, ang Babylonia mga kapatid, nagsimbolo po siya ng apostasiya, pride, pagrebelde sa bugtong at buhay na Diyos, kagaya ng ginawa ng Tower of Babel sa mga tao doon. Na hindi sila sumunod sa bugtong at buhay na Diyos. Go to the world and multiply, pero nanatili lang sila sa isang lugar. So nagrebelde sila laban sa bugtong at buhay na Diyos. At ito din ang ancient Babylon. Kung ano ang ginagawa ng ancient Babylon, yun ang gagawin ng spiritual Babylon. Mapagmataas sa kanyang sarili. Vicar of Christ, kumakatawan sa bugtong at buhay na Diyos, kahalili ng bugtong at buhay na Diyos, nagmamataas sa sarili. Ano pa? Idolatry. Ang daming mga rebulto, ang daming Diyos-Diyosan, mga minamahal ko mga kapatid. So ano pang nakasulat mga kapatid? Ano pang nakasulat dyan? Hiwaga, dakilang Babylonia. So ano sinabi niya? Basahin ko ulit At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia. So, anong ibig sabihin? Notice bantayan ninyo, it says, hiwaga at the beginning of the name, though. So, nauna po ang hiwaga bago po ang pangalang dakilang Babylonia. Mystery, Great Babylon. Babylon the Great, mystery. So, alam mo, mayroon pong 2 hiwaga na dinescribe po sa banal na kasulatan. Ang unang hiwaga, Ephesians chapter 5 verse 32.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Efeso 5:32. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, it is the mystery of godliness. Ito po ay hiwaga ng kabanalan. Okay? So this is obviously, hindi ito katangian na konektado po sa babae na ang pangalan niya ay Babylonia. Diba? Kasi isa siyang babaeng patutot, maraming Diyos-Diyosan, so hindi siya konektado. Kasi dito sa Ephesians chapter 5 verse 32, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. So mystery, hiwaga ito ng kabanalan. So meron pang ibang meaning. Mababasa natin ang mystery or hiwaga, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang, ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, and it is this mystery, mga kapatid, that this woman called Babylon perfectly falls under. So, ito ang nakakonect sa kanya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. So, she will lead, mga kapatid, the whole world, ang buong mundo into sin, to drink the wine of her fornication. Ano nga yung wine? Wine is false doctrine. Wine is the tradition of men. Wine is the commandments of men na gustong i-usurp ang commandments of God. Okay? Yun ang ibig sabihin ng alak, mga kapatid. Hindi ito literal na alak, symbolikal, na pinainom niya, mga kapatid, sa maling katuruan na wala naman, hindi naman mabasa sa banal na kasulatan. Okay? Maraming nalinlang. Tingnan mo nga. Ang dami ngayong nalinlang, mga minamahal kong kapatid. Nung gumawa sila ng Nazareno ba yun? Ang daming mga taong nalinlang. But, time will come na tatawagin sila ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya tinatarget nga natin ang system, ang church and state union, ang sistema ng Babylonia. So, it is pointing us to the man of sin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 10. Isang makapangyarihan, walang batas na individual na sumasalungat sa Diyos. Itinataas ang kanyang sarili sa lahat ng pagsamba at nililinlang ang mga tao sa pamgitan ng mga kasinungalingang himala bago ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung Antikristo. Tinataas niya ang kanyang sarili because tinatawag niya ang sarili niya vicar of Christ. Tinatawag niya ang sarili niya na siya ay kahalili ng Diyos. Claiming to be God and forgiving the sins, mga kapatid. Nagtatag ng mga pari, mga kapatid, para doon ka mag-confess na yung kasalanan. Wala po yan, mga kapatid. Kahit nasa Old Covenant, hindi mo yan mabasa, mga kapatid, na sa pari ka mag-confess ng kasalanan. Doon sa tupa. Doon ka sa ulo ng tupa mag-confess sa mga Israelita. Pero after na nagsakripisyo ang bugtong at buhay na Diyos, no need na. No need ka nang magdala ng tupa sa templo o maghandog ng tupa. Because, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins to God, God is faithful and just to forgive our sins. Diba? So, saan ka mag-confess? Doon sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya tinawag na tayong kaharian ng saserdote. Kasi 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Tayo na ang kaharian ng saserdote dahil pwede na tayong mag-direct sa bugtong at buhay na Diyos na humingi ng kapatawaran. So, there is no doubt, mga kapatid, that this woman named Babylon is the Roman Catholic Church. And that is the reality. No doubt na ang babaeng ito na pinangalan ng Babylon, kung ano ang ginawa ng ancient Babylon, ay ganun din po ang ginawa ng spiritual Babylon na ito. Idolatry, pride, apostasya, pagrebelde sa bugtong at buhay ni Diyos. Anong paraan nagrebelde sila? Pinalitan nila ang kautusan ng bugtong at buhay ni Diyos. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pinalitan ng remember the Lord's day. At nililabel nila ang sarili nila sa pagiging Diyos. At salvation by works, sa pamgitan ng pagbibigay mo ng malaki na handog, ano pa yung mga kailangan mong bayaran, mga kapatid, pamisa ka, o ano pa yung bayaran mo. Diba, nakita nyo yan? So, there is no doubt na itong babaeng ito, na tinutukoy sa Revelation chapter 17, mga kapatid, na babaeng nakasakay sa tuktok ng mabangis na hayop ay walang iba. It is the Roman Catholic Church. Okay? So, ano pa? Ano pang description sa kanya ng banal na kasulatan? The mother of harlots. Ang ina ng mga patutot. Akala ko, nag-iisa lang to, mga kapatid. May mga anak na pala ito. The mother of harlots.
So, ano ba ang ibang detalye na makita natin about her name? Okay? She is the mother of harlots. Meaning, marami siyang anak, mga minamahal kong mga kapatid. Kasi, nanay tinawag siyang nanay. Ibig sabihin, marami siyang anak. So, this is not referring to the fact that there are many Catholic churches. Hindi ibig sabihin na ganito. Ang pinaka-main nila, ang nanay nila doon sa Vatican City. Tapos, may local dito, may RCC dito sa Mindanao, RCC, yung mga branches, hindi po ganito ang punto o tinutukoy dito na marami siyang anak yung mga branches. Hindi. Kundi ano? This is showing mga kapatid that there are other churches na katulad lang sa kanya pero hindi sila Katoliko. Ibig sabihin, ito ay mga protestante. A church without a pope. Protestante. Pero ang simba, na-adapt nila mga kapatid dahil sila ay mga anak-anak lang sila, linggo pa rin. Sinasabi mong nag-born again ka na, pero ang araw pa rin na pinangilin mo at pinabanal mo ay linggo. So, hindi ka nag-born again kasi ang born again, Sabado. Pinanganak ka ng muli eh. So, natanggap mo na ang bugtong at buhay ni Diyos. Ano ang araw na pinangili at pinabanal ng bugtong at buhay ni Diyos? Araw na Sabado, ikapitong araw. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. So, kaya tinawag itong mga anak-anak niya mga kapatid. Although, hindi sila matatawag na Katoliko kasi mga protestante nga. Alam nyo na yan, yung mga walang rebulto sa kanila mga simbahan pero nagsimba pa rin ng linggo. So, ito yung mga anak-anak, mga protestante. So, ang pinaka-main, ang Katoliko. Ngunit, ang mga katangian po ng ibang mga simbahan ay nagugat sa kanya. Yun pa rin naman. Anong turo? Linggo. Walang kautusan? Okay, walang kautusan. Tinanggal na sa panahon, para lang yan sa mga Hudiyo. Puro na lang ganun. Lahat kung anong tinuro ano ang tinuro ng Katoliko, yun lang din ang kanilang sinusunod. Pero ang nakaiba lang sa kanila konti, ay wala silang rebulto doon sa loob ng kanilang simbahan. Pero ganun pa rin, nagugat pa rin. Spiritualism, pupunta ng naniwala sa Pasko. Ano pa? Pupunta ng araw ng mga patay. Diba? Doon pa rin, nagugat-ugat. So, marami po ang mga protestante na mga churches that share the same beliefs. Anong pinaka-common nila? Ang pinaka-common nito mga protestante at itong Katoliko ay araw ng linggo. They keep Sunday, mga kapatid, of which there is no biblical basis. Saan mabasa? Wala na, pinako na yan doon sa Kalbaryo ng Krus. O, tingnan mo, di ba, pinako na. Sabi sa Colossians 2:17 na wag mong hayaan na hatulan ka sa iyong kinakain, sa iyong sa araw ng Sabado, sa Sabat. So, anong ginawa? Anong ginawa mga kapatid? Yan sinasabi, nagpalit lang ng lugar pero yun lang din ang itsura. Nagpalit lang ng binyo pero yun pa rin. I remember kasi yung kwento ni Pastor Lahi. Yung kwento ni Pastor Lahi na yung nagsasalita na ibon. Anong tawag nun? Pikoy. Yung pikoy, mga minamahal ko mga kapatid, siya ang taga-welcome ng mga nagsisimba. Welcome, welcome. Sisimba mga kapatid. Nangyari, nasunog yung simbahan. Pagkasunog ng simbahan, yung pikoy, na pulot ng bugoy ba? Ng bugoy, kung sa Bisaya pa. So, nilagay doon sa kabaret. Siya din taga-welcome doon. So, welcome, welcome. Yung nakita niya na mga tao, mga kapatid, na nagsisimba sa araw ng linggo, ay yun din ang pumasok doon sa kabaret. Sinabi niya, welcome, nag-iba lang tayo ng binyo, pero yun lang ang mukha pa rin. So parang ganun to mga kapatid, nag-iba lang ng pangalan, pero anak pa rin ang kanilang belief, ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananampalataya ay nanggaling pa rin sa Katoliko. Why? Kasi, ang pinangili nila ay araw ng linggo, na wala namang biblical basis. Saan nila nakuha ito? Hindi, inalala lang kasi namin yung muling pagkabuhay ng bugtong at buhay ng Diyos. Saan mo mababasa? Nalalahanin nyo ang muling pagkabuhay ng bugtong at buhay ng Diyos. May mabasa ka ba? Anong pinapaalala ng bugtong at buhay ng Diyos? Yung kanyang kamatayan. The Last Supper, mga kapatid. Yung ginagawa natin every second Sabbath of the month. Santa Cena. Yun ang pinapaalala ng bugtong at buhay ng Diyos. Na hindi kakain ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi siya hanggat hindi tayo darating. Hanggat hindi niya tayo makakasama. Yun ang pinapaalala ng bugtong at buhay ng Diyos. Di ba? So, saan ang galing ito mga katuruan nila mga kapatid? Tinawag na protestante, hindi sila naniwala sa Santo Papa. Hindi sila naniwala sa anong tawag ito? Hindi sila naniwala sa mga rebulto, pero may cross pa rin.
Nakasabit pa rin yung cross nila doon sa kanilang mga liig. Di ba? Pareho lang mga kapatid. Nagpalit lang ng venue pero pareho lang ng mukha. So rightly, she is the mother of all the abominations of the earth. Siya ang nanay. Kaya nga tinawag siyang mother of all harlots. Siya ang ina ng mga patutot. So maraming anak mga kapatid. So, what does the Bible say about abomination? Ezekiel chapter 14 verse 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ezekiel 14 verse 6. Kaya't sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mangagbalik loob kayo at kayo'y magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyosan at ihiwalay ninyo ang inyong mga mukha sa lahat ninyong kasuklam-suklam. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, the Bible points out idolatry as an abomination. Kasuklam-suklam. So marami pa po ang mga kasuklam-suklam na bagay. However, these points mga kapatid sa Ezekiel, nagpoint lang siya to false worship, huwad na pagsamba, and false gods, yung mga Diyos-Diyusan. Anything mga kapatid na nakaagaw ng atensyon ng bugtong at buhay na Diyos dyan sa puso mo ay nagiging Diyos-Diyusan mo na. Hindi lang ito patungkol sa napagsamba ng rebulto Anything, kahit mapabagay man ito, mapa-cellphone man ito, mapa-computer man ito, mapa-jowa man ito, mapa-asawa man ito mga kapatid, kung ito ay naaagaw ng atensyon na dapat sa bugtong at buhay na Diyos, ay nagiging Diyos-Diyusan mo na yan. Okay? Basically, lahat mga kapatid ay nagmula, yung false worship na ito of other gods ay nagmula po sa originator. Sinong originator? Yung babaeng patutot, yung mother of all harlots, yung ina ng mga patutot. The mother of all harlots. Nag-originate po dito mga kapatid yung false worship of the other gods, yung pagsimba ng Diyos-Diyusan. So, siya po ang originator mga kapatid ng false worship, idolatry, astrology, witchcraft, satanic worship, and all that has originated in Babylon. Kung ano ang nasa Babylonia na ancient Babylon, yun din po ang nandito sa spiritual Babylon. False worship. Anong false worship? Yung pinasamba ni King Nebuchadnezzar, sila Shadrach, Meshach, Abednego. Pinasamba nila ng rebulto. Bit-bit yan ngayon ng spiritual Babylon. Ano pa? Idolatry. Diba? Simba ng Diyos-Diyusan. Ano pa? Astrology. Naniniwala na ang kapalaran mo ay nasa star, Capricorn, ano pa yung mga corn? Scorpion, o ano pa ng mga tawag, Cancer. Naniwala na yung kapalaran mo nasa stars? Ano pa? Witchcraft. Yung mga gawain ng mga mangkukulam. Yung mga witchcraft. Diba? Ano pa? Satanic worships. Lahat ito nag-originate mga kapatid sa Babylonia, ancient Babylon. Yun din ang bit-bit ng spiritual Babylon. Kaya pinangalanan itong babae na ito na Babylon. Spiritual Babylon. So sino ba? Bakit mayaman ito? The same sa nangyari sa ancient Babylon. Bakit mayaman ang Babylon? Bakit mayaman sila? Bakit tanyag ang Babylonia? Dahil po sa ilog ng Euphrates. Dahil po sa Euphrates River. At yun din po ang nagpapayaman ngayon sa spiritual Babylon. Ano yung tubig nagre-represent? Mga tao. Multitudes of people. Nation. Tongue. So yun po ang nagsusupport ngayon sa spiritual Babylon. Pero time will come, kagaya ng pagtuyo ng ilog ng Euphrates doon sa ancient Babylon, yun din ang kapahamakan niya, ito din ang kapahamakan ng babaeng patutot na ito na pinangalanan ng bugtong at buhay na Diyos na Babylon. Magwi-withdraw ng support ang mga tao dito. Kung ano ang kapahamakan doon sa ancient Babylon, ganun din po ang kapahamakan dito kasi nagpapayaman dito ang suporta ng tao. Yun ang nagpapayaman sa Babylon, spiritual Babylon. So, but the greatest abomination that she will commit, mga kapatid, is mentioned in Revelation chapter 17, verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 17, verse 4. At nararamtan ang babae ng kulay ubi at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas. Nasa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang pinakasuklam-suklam po na gagawin niya kasama ang kanyang mga anak na babae. Ito, di ba? Nanay siya, mother of harlots. Ano ba ang kasuklam-suklam? Ano ang kasuklam-suklam na gagawin itong mother of harlots? Ang pangalan niya ay Babylon, kasama ng kanyang mga anak-anak, mga kapatid. Ano ang gagawin nila?
the union of the church and state at the end of time. Sila ang magpupush nito. Itong union ng estado at ng relihiyon, sila ang magpupush nito, mga minamahal ko mga kapatid. Ito yung kasuklam-suklam, pinakasuklam-suklam na gagawin niya. Kasama ng ibang mga anak niya, mga kapatid. Hindi ito branches kundi, mga kapatid, nasa ibang mga sekta, ibang relihiyon. Pero ang araw na pinangilin, linggo pa rin. Ito yung mga anak-anak niya. So, patuloy tayo. Revelation chapter 17 verse 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 17 verse 6. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, makita siya ni John, mga kapatid, Apostle John. This woman is drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs. So, itong babae na ito, mga kapatid, nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ng ating bugtong at buhay na Diyos. Tingnan mo. May dugo ba na iniinom, mga kapatid? So, this is symbolical, okay? Sinasabi ko na sa inyo, pag once dito na sa Revelation, more on symbolical. Yung babae nalasing sa dugo. So, ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, she is the one responsible for the persecution of God's people. Siya po ang responsable, mga kapatid, sa pag-uusig po ng bayan ng bugtong at buhay na Diyos. This includes the time from 538 AD to 1798 AD. Yung babae na ito. Yung kapapahan sa Roma, mga kapatid, nagkaroon lang ng power na maging leader sa iglesia, sa estado. 538 AD, ito yung madilim na panahon or dark ages, na pinapatay lahat ng hindi nagpapailalim, mga kapatid. Nag-launch pa sila ng Inquisition. Patayin, mga kapatid, ang lahat ng hindi nagpapailalim sa Catholicism. Search it. Para ma-prove, mga kapatid, kung totoo ba o hindi. Search yan, Inquisition. Marami silang pinatay. Ilang milyon ang kanilang pinatay. Yung iba, mga kapatid, pinatakbo ng bugtong at buhay na Diyos, sinicure doon sa wilderness kasi bit-bit ng banal na kasulatan. Kasi hindi ka pwedeng maghawak ng banal na kasulatan, papatayin ka. So that's why sinicure ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang bayan doon sa wilderness. Nabit-bit ang banal na kasulatan. Kaya that's why nakarating ang banal na kasulatan sa atin ngayon. Dahil na-preserve ng bugtong at buhay ng Diyos yan para makarating dito sa ating panahon ngayon. Mahaba na ang usapan patungkol sa Bible, mga kapatid. Malayo na ang ating mararating kung pag-uusapan pa natin yan. So, siya po ang responsable, mga kapatid, sa patayan sa mga banal at sa mga martir ng ating bugtong at buhay na Diyos. Kaya sinabi dyan, nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Ito po ay pagiging responsable ng babaeng ito na pinangalanan ng Babylon, mga kapatid, na siya ang responsable sa patayan. And it also includes the persecution that will take place during the time of the mark of the beast. So, nangyari na sa 538 AD to 1798 AD, Dark Ages, mangyayari ito sa atin. Pero, short period of time na lang. Matthew chapter 24 verse 22, paiikliin ng bugtong at buhay ng Diyos ang mga araw na iyon dahil sa ating mga hinirang. So, hindi na siya abot ng 1,000 years of persecution. Paiikliin, mga minamahal ko, mga kapatid. So itong babaeng patutot na ito rin ang magiging responsable ngayon, mga kapatid, na lasing sa dugo ng mga banal. Sa ngayon din, itong haharapin natin sa panahon po na impose na po ang International Sunday Law. So, itong ganti ng bugtong at buhay na Diyos, mabasa mo rin yan dyan sa Revelation chapter 16. Dyan yung 7 salot dahil gusto nila ng dugo, kaya ininom nila ang dugo dito sa mga banal at sa mga martir ng bugtong at buhay ni Diyos. Ang ganti naman ng bugtong at buhay ni Diyos para sa kanila, dito sa mga taong ito, ay gagawing dugo ang dagat, gagawing dugo ang ilog at lahat ng mga bukal. Gusto nila ng dugo na inom? Sige, ibibigay ng bugtong at buhay ni Diyos, literally. Okay? So, nang makita po ni John ang babaeng ito, siya ay nanggigilalas ng malaking panggigilalas. And upon seeing that, the angel responds. Revelation chapter 17, verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 17, verse 7. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas?
sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So anong sagot ng anghel mga kapatid? Kasi nanggilalas at talagang malaking panggigilalas ni John the Revelator. Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Okay, the angel is about to explain to him about the woman and also the beast that carries her. Na ano sa kanya? Sinasakyan niya mga kapatid. So naka-interesting lang dito, kung basahin mo po ang end of chapter 17 ng Revelation, hindi na ito nagsasalita tungkol sa babae, maliban sa 2 bersikulo sa dulo. Pangunahing nakatuon ito sa halimaw. Okay? So, and really, ang susi po para maintindihan natin in Revelation chapter 17 is in understanding the beast that she rides. Intindihin natin ang hayop na kanyang sinasakyan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi, yung babae, mga minamahal ko mga kapatid, alam na natin kung sino yon. Okay? It is none other than the Roman Catholic Church. This is obvious. This is clear. Lahat ng mga identifying marks tumuturo na sa kanila. Daniel chapter 7 pa lang, sa little horn pa lang, dito pa lang sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2, at lalong-lalo na dito sa Revelation chapter 17. Okay? Dito talaga mga kapatid, hayag na talaga, na babae na talaga ang ginamit na simbolo ng bugtong at buhay ni Diyos para maintindihan po natin na ang babae na ito ay ang iglesia. Pero ang babaeng patutot na ito ay opposite po mga kapatid sa totoong iglesia ng bugtong at buhay ni Diyos na mababasa natin sa Revelation chapter 12. Na yung babae na damtan ng araw at nakatayo sa buwan mga kapatid, iyon po ang totoong iglesia ng bugtong at buhay ni Diyos. Dito isang patutot. Ibig sabihin mga kapatid, prostitute. Maraming mga in-entertain, hindi marunong makontento mga kapatid. Ito yung prostitute. Ito yung babaeng patutot. So, we know mga kapatid kung sino ang kanyang mga anak. Diba? The mother of all harlots. Sino ang mother? Walang iba. The mother of all church. The RCC. So, sino ang kanyang mga anak? It is the apostate Protestants. Apostates means mga rebuilding mga protestante. Ibig sabihin, minsan nang naliwanagan. Minsan nang naliwanagan mga kapatid, pero tinalikuran ang katotohanan. Tinalikuran ang patungkol sa bugtong at buhay ni Diyos. Kaya tinawag na apostate, rebelde na mga protestante. So, ano ba ang kailangan nating malaman kung sino ang hayop na kanyang sinasakyan? And this riddle is this is really the riddle of Revelation chapter 17. So, okay, pinag-aralan na natin mga kapatid ang introduction sa chapter 17 ng Revelation. The non-controversial and difficult parts of this chapter. So, hindi ito masyadong controversial. Kasi alam na natin yung sino yung babae eh. Hindi siya masyadong controversial na. At hindi rin siya ang mahirap na parte dito sa Revelation chapter 17. Sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos. Because the woman is clear. Okay? Ang babae, nag-represent ng iglesia. Pag makabasa ka ng babae dyan sa Revelation, nag-represent ng church. Depende na lang. Kung babaeng patutot ang mabasa mo mga kapatid, ibig sabihin, nagrepresenta ng masamang iglesia. Ibig sabihin, maraming inadapt na doktrina na wala naman sa banal na kasulatan. Babae, Jeremiah chapter 6 verse 2, ay nagrepresent ng iglesia. Okay? So, tomorrow, mga minamahal kong kapatid, God willing, titingnan na natin kung sino ang hayop na kanyang sinasakyan. Okay? It is unlikely any of the other beasts that we have seen before. It because the imagery is different. Iba po ang itsura ng hayop na sinasakyan ng babaeng patutot na ito. Iba po mga minamahal ko mga kapatid. At bukas God willing yung medyo mahirap na talaga intindihin. Bukas God willing yung controversial and difficult part talaga ng Revelation chapter 17. Kasi madali lang po i-identify yung babaeng patutot na ang pangalan niya ay Babylonia. Okay, sino ba mga kapatid sino ba ngayon ang nagiging spiritual Babylon? Na pinapasok ang idolatry, apostasya, pagrebelde sa bugtong at buhay. Sino ba? Nagmamataas sa sarili, prideful,
Sino ba yan, mga kapatid? Yung babaeng patutot na yan. Yung babae na yan na nakaupo sa hayop, mga kapatid, na may 7 ulo at 10 sungay. Walang iba, mga kapatid. No other than. Okay? The Roman Catholic Church. The mother of all church. And that is the reality. Hindi ito controversial. Ito yung basic na parte sa Revelation chapter 17, mga kapatid. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Tandaan natin yung why nagsimbolo ng mga false doctrine, ng mga traditions of men, commandments of men. Yan po ang wine. Yan po yung paano niya painumin, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, sinasabi ko nga, business is business. Okay? Mag-o-offer itong babae na itong patutot na ito ng magandang offer na hindi ka makahindi. So that's why kontrolado niya, mga kapatid, ang hari dito sa lupa. Yun na yung meaning, mga kapatid, na nakasakay siya sa hayop. Ano ang hayop na nirepresent? Ang hayop, Daniel chapter 7 verse 23, ang ikaapat na hayop na yung nakikita ay ang ikaapat na kaharian. So ang hayop, nagsimbolo ng kaharian, kings or kingdoms. So purihin ang bugtong at buhay na Diyos, ang mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito lamang po ang mensahe na pinadala ng bugtong at buhay ni Diyos ngayong gabi. At bukas, God willing, medyo mahirap to, mga kapatid, ang bukas, God willing. Kasi marami tayong pag-uusapan patungkol sa 7 ulo at 10 sungay. Kasi iba to, mga kapatid, the description compared dito sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2 and compared sa Revelation chapter 12, mga kapatid, verse 9, 3 to 9. Iba ang description dito sa Revelation chapter 17 and tomorrow, God willing. Okay, marami na akong basher dyan sa TikTok. Ano ito? Okay. Nagtanong dito, ano itong 144,000 sa Apocalypse 7:4 at Apocalypse 14:1 na 144,000? Magkaiba ba sila o isa lang? Okay, maraming salamat sa tanong mo, Brother Andy Ramonida. Na-topic ko na ito kagabi, pero ang tanong mo, sagutin ko lang ng yes or no. Kasi tinanong mo lang kung magkaiba ba sila or isa lang sila. Ang Revelation chapter 7 verse 5 to 8 na may 12 tribes of Israel dyan is the same na 144,000 sa Revelation chapter 14 verse 1 to 5. Inulit lang ng bugtong at buhay ng Diyos kasi itong Revelation 14 ay nandito po ang mensahe ng 3 anghel. Na ang magbitbit nito ay walang iba ang 144,000. Kasi ang anghel po ay hindi literal anghel. Possible, pwedeng literal, pwedeng magsimbolo sa bugtong at buhay ng Diyos, depende sa konteksto. So ang Greek word po ng angel is angelos. Ibig sabihin messenger. So inulit ng bugtong at buhay ni Diyos yung 144,000 dito sa Revelation 14, mga kapatid, kasi dinescribe na talaga niya kung ano ang katangian ng 144,000. Dito kasi sa Revelation chapter 7, dinescribe lang ng bugtong at buhay ni Diyos ng Panginoon ang bawat tribo, kung ilan ang nasa bawat tribo. 12,000 each tribe. Pero ang karakter makikita na natin sa Revelation 14. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos at maraming salamat sa iyong katanungan. Okay, meron pa pala. Yes po, isa lang po yan. Okay, sinagot. Okay, ikaw pala sumagot to. Sino naman ang halimaw sa may 7 ang ulo at may 10 sungay? Saan ba ang konteksto mo? Sa Revelation 13 verse 1 to 2 o Revelation chapter 17 verse 1 to 2? Kasi yung 7 sungay, 7 ang ulo at 7 ulo at may 10 sungay, nagamit po ito sa Revelation chapter 12 verse 3 to 9 at Revelation 13 verse 1 to 2 at Revelation 17. So iba po ang description, iba po itong hayop na ito na sinakyan ng babaeng patutot na ito sa Revelation chapter 17. Iba po ito sa dito sa Revelation 13 verse 1 to 2. Bukas, God willing, abangan mo. God willing, ang topic natin patungkol sa halimaw na sinakyan ng babaeng patutot, na kinontrol ng babaeng patutot ang halimaw na ito. Matik naman talaga yan, mga minamahal kong kapatid. Pag ikaw ay sumasakay sa hayop, ikaw talaga ang nagkukontrol. Kagaya na lang sasakay ka ng kabayo. Diba? Ikaw magkukontrol saan siya papunta. Okay, sasakay ka ng baka, ikaw magkukontrol. Ganun lang yun. At sino naman ang 7 ulo na nasa halimaw? Bukas, God willing, abangan mo. Inuna ko lang muna ang babae ngayon. Kasi sobrang haba ng topic na ito at mas mahirap ang halimaw dito sa Revelation 17, mga minamahal ko mga kapatid. Nakakalito siya. Pero sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ibigay ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang banal na espiritu para magpaintindi sa bawat isa sa atin. At ano naman ang 42 na bulan na binanggit? 42 na bulan? Bisaya ba to? Tagalog?
42 months, Brother Andy, ito ay propesiya, ito yung nangyari sa panahon ng Dark Ages, na inusig po ang bayan ng bugtong at Buhaynejos, inusig yung babae sa Revelation chapter 12, babasa mo yan. Inusig ang babae sa loob ng 42 months. Kung i-translate mo yan, ito yung time, times and a half time. At ito yung 1,260 days, 3.5 years, ang 42 months kung i-convert natin. In Hebrew calendar, there are only 30 days per month. Okay, 30 times 12, i-times mo yan, tapos makakame up ka ng 1,260 days sa 42 months. So in biblical prophecy, Brother Andy, ang one prophetic day, biblical prophecy, pag prophecy ang pinag-uusapan, one prophetic day is equivalent to one literal year. So 1,260 days sa 42 months, pareho lang, kinonvert lang natin into days, ay equivalent sa into 1,260 years persecuting time ng panahon ng kapapahan sa Roma, 42 months. 538 AD to 1798 AD. I-add mo na lang, i-total mo na yan. Ay, sino nagbigay sa'yo ng authority na bigyan ng kahulugan ng Book of Revelation, ang bugtong at buhay na Diyos? Tanungin mo ang bugtong at buhay na Diyos, siya nagbigay ng authority niyan. Ha? So maraming salamat sa mga maayos na tanong at sa mga basher naman, maraming salamat. Maganda yan at narinig nyo na. Sabi nga mga kapatid, hindi na kayo exempted pa sa liwanag, sa katotohanan patungkol sa bugtong at buhay na Diyos. So, maraming salamat mga minamahal ko mga kapatid. Ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay para lang sa bugtong at buhay na Diyos. Sino doon nagbigay ng authority mga kapatid? Ang bugtong at buhay na Diyos. Sinabi nga niya, nagkaloob siya ng mga apostoles, mga propeta. Di ba? Propeta, ibig sabihin, ano ba itong Book of Revelation? Prophecy. Di ba? Ephesians chapter 4 verse 11. Nagkaloob siya ng mga apostol, mga apostoles, propeta, ebanghelista, guro, pastor, at iba pa. Diba? So ano ang Book of Revelation? Prophecy. So sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, kasi hirap talaga ang Revelation mga minamahal kong kapatid. Ha? Mahirap siya intindihin kung wala kang authority. Tama yung tanong mo. Ha? Tama yung tanong ni, sinong pangalan nun? Brother Marcos? Oh, Brother Marcos, biblical pa naman yung pangalan mo. Ha? Tama yung tanong mo, sino nagbigay ng authority? Kasi ikaw mismo, na nakapagtanong ka, bakit nasasabi ko itong mga bagay na ito? It's because, dahil po ito sa banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Tarong man o dili? Okay, how do you rightly divide the word of truth or not? How? So, di ba? Nasagot na ba natin yan? Brad Marcos, sa tulong ng bugtong at buhay niyo, sinong nabigay ng authority? So, kung hindi natin bigyang kahulugan ang revelation, mga minamahal kong kapatid, kung wala kang authority. Kasi masakit sa ulo yan, hindi mo maintindihan. Kaya, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, maraming salamat at nakapansin siya na sinong nagbigay ng authority dito sa inyong maliit na lingkod. Walang iba po ang bugtong at buhay na Diyos. At alam nyo yan, mga minamahal kong kapatid. So purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Walang comment. Nakikinig lang kayo sa chismisan namin dito sa TikTok. Magbigay po kayo ng reaction kasi mahaba pa po ang oras natin at nasa 27,000 viewers pa kayo. Thousands viewers. Ang daming S. Redundancy. Magbigay po kayo ng reaction. May naintindihan po ba kayo? Sino yan? Siya na naman? Ano yung nakasulat sa Apocalypse 16:17? Ano ito? Ano bang nakasulat dito? Ito ba yung Euphrates? Wait. Basahin natin. Okay. Wala pa. Makinig ka ha. Ganito yan. Kaya nga, prophecy. Ito yun. 16:17. Basahin natin sa Tagalog. At binuo sa ikapito ng kanyang mangkok sa hangin at tumaba sa santuario ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan nagsabi, nagawa na. Ay patungkol nga ito sa pitong salot eh. Nangyari na ba ang pitong salot? Nagkasakit ka na ba ng parang keto ngayon, na parang singaw mga kapatid sa buong katawan mo? Naging dugo na ba ang dagat? Naging dugo na ba ang mga ilog? So kung wala pa, di wala pa nangyari yan.
Okay, maraming salamat ha sa inyong mga tanong dito sa TikTok. Ang dami nyo pala dito. Okay, tama po yan. Sa dami ng sinasabi mo, malamang nagdagdag ka at nagbahas. Wala akong binawas dito at wala akong dinagdag. May nakita ka bang dinagdag ko? Ha? Sa dami ng binasa, alam mo kapatid, dahil narinig mo na ang salita ng bugtong at buhay na Diyos ngayon, so hindi ka na exempted. Alam mo na yan. Kung nandyan ka pa sa mother mo, sa mother ng kung saan ka man ngayon, kung nagsimba ka man ng araw na linggo, then this is the time na lumabas ka na dyan. Maniwala ka. Hindi mo pagsisihan ang paglabas mo dyan. Ha? Kasi sinabi nga ng bugtong at buhay na Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy, pilit nyo talagang tanggalin yan. Dahil wala ng kautusan. Yan nagiging, sabi nga ng Hosea, kung sa Bisaya pa, nangalaglag ang katawhan sa bugtong buhi ng Diyos tungod sa kakulangan sa kahibalo. Kaya hindi man humihingi ng tulong sa bugtong at buhay ng Diyos. Huwag po tayong maging bulag. Okay, mga minamahal kong kapatid, buksan natin ating mata, buksan natin ating mga puso. Anyways, maraming salamat at nakapagtanong kayo. Maraming salamat. At sa ating viewers naman dito sa Facebook Live, mag-comment po kayo at anong reaction ninyo mga kapatid nang malaman ko naman kung naintindihan natin ang ating topic ngayon. Hindi po tayo nagdagdag dito mga minamahal ko mga kapatid. Kung isusulat kasi lahat sa banal na kasulatan, pati ang history. So, magbase po tayo, support lang ang history, pero ang final authority, balik pa rin sa banal na kasulatan. Nakasuporta lang ang history. Okay? Kasi, yung iba dyan, nangyari na mga kapatid, pero history will repeat itself. So, dapat may alam po tayo patungkol dyan, mga minamahal kong kapatid. Nasabi ko naman yan, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Dito tayo ha. Maraming salamat sa mga bashers, sa mga nagtatanong. Saan galing aking authority? Buti ka pa, napansin mo. Kaya purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay. Dito tayo mga kapatid. Sister Ninita Bation. Magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. To God be the highest glory. Okay. Dito tayo sa ano pa? Sister Elena Neri. Okay, OFW Hepol. Kina Elder Dondon to. Sister Jen. Magandang gabi po sa lahat, lalo na sa inyo po, Sister Cherry Deborah. Magandang gabi. Sa aking kuya, Golden Ray Kabasag, magandang gabi. Brother G-Boy, magandang gabi sa iyo. Sister Micaela Diaz Validor, amen. Sister Susan Martinez Alcantara, magandang gabi po, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel at higit sa ating bugtong at buhay na Diyos at sa ating mga kapatiran natin dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy watching sa Pastor Lahi Live. Welcome sa Pastor Lahi Live, Sister Susan. Nanay Dulce, the cousin, I'm watching. Magandang gabi po sa lahat. Shalom, alikim, alikim, shalom. Nanay Dulce, kasama ng iyong mahal sa buhay. General Ruben, the cousin. Okay, sa ako ang agaw diha, Elder Nelson, Islit, Bation, may gabi ikaw, may gabi Kanimo, uban sa Tibok Pamilya. Brother Jonrel Balaga Dipas, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Okay, Sister Ami Algabre, ang tigre sa mga Algabre, At kay Pastor Mateo Algabre. May gabi, mahal na Sister Cherry Deborah Israel. Shalom, alikim, alikim, shalom. Sister Evelyn Perez Alarilla, isang mapagpalang gabi po sa lahat ng kapatiran. Shalom, alikim from San Antonio, Nueva Ecija. Magandang gabi sa iyo, Sister Evelyn. Mami Virgie, magandang gabi po sa lahat, lalo na sa ating mahal na Cherry Nadela. Shalom, alikim, alikim, shalom, Mami Virgie. Wala namang nag-comment dito. Sino ba? Ayoko na basahin dyan sa TikTok. Aga-away na sila dyan. So maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Bukas tomorrow, God willing, pag-uusapan natin yung sinakyan po ng babaeng patutot na yon. Bukas tomorrow God willing, at ating mga viewers dyan sa TikTok, bukas God willing, manood kayo, babaeng patutot. Mahilig kasi kayo Anong sinakyan niya? Ito ay hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Tomorrow, God willing, pag-uusapan natin yan. At alam na natin ang description ng babae.
kilala na natin sino ang Babylonia, spiritual Babylon. Kilala na po natin sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, sino ang babae. Yung sasakyan na lang niya. Ha? Sakit kasi pag, yung salita kasi ng bugtong at buhay ni Diyos, tumama talaga dito sa ating puso, mga kapatid. Kasi, matalas, ano itong tawag nito? Matalim pa ito sa espadang dalawa ang talim. Okay, Pastor Joseph Fonte. Pastor Fabregas. Pastor Joseph Fabregas Fonte. Amen. To God be all the highest glory. Shalom, alikim. Alikim, shalom. Pastor Joseph Fonte. And see you soon, God willing. Sana makapunta sila Nanay Yoli. Brother Mike, Mingorio Magdaya. Welcome. Sa Pastor Live, Brad Mike. Magandang gabi po dyan sa inyong lahat, sa lahat ng kapatiran. Glory to God sa napakagandang paliwanag. Nakinig ka pala, Brad Mike. Hindi ko nakita ang pangalan mo. Hindi siguro na-click ang live nito. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos sa mga Diyos. Binabalik natin yan lahat ng kapurihan, Brad Mike, sa ating bugtong at buhay ni Diyos. Anyways, maraming salamat po sa ating TikTok, Dami niyong tanong, nasaan galing ang authority? Sinong nagbigay sa akin ng na nabigyan kahulugan ang revelation? Siyempre, nanggaling sa bugtong at buhay ni Diyos. Wala naman ako dito kung hindi dahil sa bugtong at buhay ni Diyos. Okay? Kaya, sinabi niya na, saan nanggaling ang authority? Sinagot lang naman natin na nagkaloob ang bugtong at buhay ni Diyos sa mga apostoles, ng propeta. Sinabihan niya ako na dinagdagan ko daw yung banal na kasulatan. Hindi naman po. Wala po akong dinagdag. Sinuportahan lang po ng history. Pero ang final authority yan, hinahatid yung history sa final authority ng banal na kasulatan. Ganun lang po hindi ako nagdagdag kasi dagdag din yung natin yan, yung salot yan. At hindi rin ako nagbawas kasi mababawasan yung natin kaparte sa sa puno ng buhay. Kaya maraming salamat. Okay, Commander Atsa, to Christ be the highest glory and honor. Okay, manood kayo ng live ni Commander Atsa. Hindi lang ako magsabi ng specific time kasi nagsabi ako kagabi ng 8 a.m. to 3 p.m. Tapos nag-abang pala kayo. So, basta magla-live siya everyday sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Abangan nyo na lang, I-follow nyo lang siya. At i-pin nyo na lang para malaman nyo nagla-live na siya. So, Nanay Esther Tinasas, magandang gabi po, Nanay Esther. Okay, Pastor Jason De Leon. Naniniwala ako na ikaw na talaga ang bagong lahi. Shalom alikim. Pastor Jason De Leon, manibawat ng pwede balahibo ni mo. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan para sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tayong lahat, okay? Lahat ng nandito sa kaharian, tayo po ay set apart, nilahi. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Tayo po ay katawhang lahi, nasod nga pinili, katawhang lahi. So, iba talaga tayo. So, tayo yan, mga minamahal ko mga kapatid, at kaparte. Ang bawat isa nandito sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Set apart tayo, binukod tayo ng bugtong at buhay na Diyos para sa kanyang layunin. At itong pangaral po ng inyong maliit na lingkod, mga kapatid, magagamit ninyo ito nitong huling kapanahunan. Kasi ito po ang pagkain na napapanahon na dapat pag-aralan natin patungkol sa Revelation. Kaya nga, Revelation, mga kapatid, kasi ni-reveal na ng bugtong at buhay na Diyos. At nabibigay ito ng kahulugan, mga minamahal ko mga kapatid, yun lang sa nabinigyan ng authority kagaya ng sinabi ni Brad Marcos. Tama yun si Brad Marcos. Ibinibigay lang ang authority, mga kapatid, patungkol sa pagbigay ng kahulugan sa Revelation sa taong binigyan ng authority ng bugtong at buhay ni Diyos. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. At maraming salamat At ngayon, naisip ko nga tuloy ngayon na Brad Marcos, ginamit ka ng bugtong at buhay ni Diyos. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Okay, Pastor Mateo Algabre. Tama na, sister. Tama na? Tama na. Tama na. Bisaya, Tagalog. Tama na, sister, nga nahatag na ang mensahe sa pinadayag ngadto sa mga kaigsunan nga wala pa masayod sa kamatuoran. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, Pastor Mateo Algabre. Diya sa ginabot, uban si Mukapikas, kinaboy si Sir Ami Algabre. Kaya nga, very napapanahon talaga itong topic ng Revelation, mga minamahal ko mga kapatid. I-take note ninyo, kung mayroon man kayong hindi masyadong naintindihan, hindi ko talaga mapigilan mga kapatid na mabilis yung bibig natin na magsalita sa tulong ng banal na Espiritu. Kasi pag medyo nagbigay ako ng gap mga kapatid sa mga sinasabi ko, medyo nawawala talaga ako. So hinayaan ko lang
yung banal na Espiritu mga kapatid ang mag-guide sa bawat sinasabi ng ito inyong maliit na lingkod. So i-review nyo na lang, tapos i-take note nyo, ang daming bersikulo. I-take note nyo at magagamit ninyo ito nitong huling kapanahunan. Para alam na natin sino ang babae, sino ang Babylonia, sino ang babaeng patutot, sino ang mga anak nitong babae na ito, alam na natin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Rodmar Motovlog. Okay, may nanonood na natin sa atin, Motovlog. Okay, Nana Yole Fonte. Amen po. Okay, maraming salamat sa inyo. Bukas, God willing, ulit. Doon naman tayo sa hayop na sinasakyan ng babaeng patutot na ito. Okay, mga minamahal ko mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ang salita ng bugtong at buhay na Diyos medyo nakakalituman. Ipag-pray natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ulitin natin itong mensahe na ito. Ulit-ulitin mo mga kapatid. Pag-pray mo, tapos may gabay ka ng Word of God habang nakikinig ka sa mensahe ng inyong maliit na lingkod mga kapatid at ang banal na Espiritu ang magpapaintindi sa inyong pakikinig at sa inyong pagbabasa sa banal na kasulatan. So purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Manalangin bago matulog at di naman kalabisan mga minamahal kong kapatid. Isama niyo din po ako sa inyong panalangin at sa ating mga TikTok viewers. Maraming salamat sa inyo Brad Marcos at sino yung binasa kanina? Nagtanong siya? Iisa lang ba? Maraming salamat. Brother Andy, maraming salamat ninyo. Maraming salamat sa inyo dyan sa TikTok. Maraming salamat sa inyong mga tanong. Ang lahat ng kapurihan at karangalan sa bugtong at buhay ng Diyos. Ipanalangin po natin ang ating mahal na mga pastors and elders. Mga kapatid, hindi man perpekto ang ating mga pastors and elders, pero sila po ay nagsusumikap mga kapatid sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos na mapakain po tayo ng pagkaing espiritual. Okay? Ipanalangin natin ang ating mga kapatiran, ang ating bansa, mga minamahal ko mga kapatid. So, maraming salamat. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat po ng karangalan, binabalik ko po lahat sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.